Mr. Silent Channel. Tagalog Novel Story. My Master. Kabanata 2091-2100. Isang langgam na sinusubukang kalugan ang isang puno. Si Yang Yiyu ay nakatayo sa likod ni Dongfang Haotian, nakikinig sa pag-uusap ni na Dongfang Haotian at Ziman Changju. Noon lang niya nalaman na ang nakakatakot na palaso kanina ay ang kayamanan ng pamilya Ziman, ang shooting god bow and arrow. Ang pangalan ay napaka-domineering, at ito ay tinatawag na shooting god, at ito ay talagang makapangyarihan. Hindi katakataka na si Ziman Changju ay nang ahas na hamunin si Dongfang Haotian, ang titulo na Immortal Emperor. Pero sa tono ni Dongfang Haotian, parang wala siyang pakialam. Sa sandaling ito, nagpaputok ng palaso si Ziman Haotian. Ngunit bamulong si Dongfang Haotian, gagawin ko ito para sa iyo. Obviously, kausap niya si Ziman Changju. Naririnig din ni Yang Yiyu mula sa mga salita na hindi sineseryoso ni Dongfang Haotian si Ziman Changju. Kahit na si Ziman Changju ay may shooting god bow and arrow sa kanyang kamay, parang hindi ito sineryoso ni Dongfang Haotian. Curious si Yang Yiyu kung gaano kalakas ang titled Immortal Emperor. Pagkatapos ng lahat, si Ziman Changju ay nasa maagang yugto din ng Immortal Emperor, at mayroon siyang shooting god bow and arrow na napakaganda ng tunog. Hindi kaya niya talaga naabot ang inaasahan ni Dongfang Haotian. Dahil sa pagkamausisa, nakita ni Yang Yiyu si Dongfang Haotian na kumilos. Dahan-daang nagsimulang umawit si Dongfang Haotian, ang lilang hangin ay nagmumula sa silangan, at ginagamit ko ito. Tinatakpan ng araw ang kalangitan, at ang lilang hangin ay pinakamataas pumapatay. Sa mga mata ni Yang Yiyu, itinaas ni Dongfang Haotian ang kanyang mga kamay sa langit habang kumakanta, ngunit sa susunod na sandali, isang sinag ng sobrang liwanag at nakasisilaw na liwanag, kasing kapal ng balde, ang sumikat mula sa langit, agad na tumagos sa kanyang mga kamay, na bumubuo ng isang malaking bola ng liwanag, na parang hawak ang araw sa pagitan ng kanyang mga kamay. Siya! Biglang umungol at nabasag ang bola ng liwanag sa kamay niya. Hindi malinaw na nakita ni Yang Yiyu ang trajectory, at nawala sa mga kamay ni Dongfang Haotian. Sa susunod na sandali, libu-libong metro ang layo, isang mapurol na tunog ang tumaas. Malinaw itong nakita ni Yang Yiyu sa pagkakataong ito. Ang tuktok ng bundok na libu-libong metro ang layo ay ginto. Ang pamilyar na gininto ang kulay ay natural na isang matalim na arrow, ngunit namatay ito ng direkta nang umalis ito sa string. Ang kamatayang ito ay halatang pinigilan ng paraan ni Dongfang Haotian. Hindi maisip ni Yang Yiyan ang katakutan ni Dongfang Haotian, o naisip niya na hindi niya maisip ang paraan ng pinamagatang Immortal Emperor. Ngunit sa sandaling ito, nakita niya ang dulo ng malaking bato ng yelo. Nakita pa lang ni Dongfang Haotian na nakataas ang bundok na libu-libong metro ang layo gamit ang dalawang kamay at pinipindot ang walang laman, sa susunod na sandali ang bundok na libu-libong metro ang layo ay gumuho na may mahinang tunog. Bagamat walang tunog na nanginginig sa lupa. Ngunit nakita ni Yang Yiyan ang isang ulap ng kabute na tumataas sa kalangitan. Ito ay tinatayang 3 o 4,000 metro. Sa ganoong kalayuan, idiniin lang ni Dongfang Haotian ang kanyang mga kamay sa hangin, at gumuho ang buong bundok. Para itong naging dilaw na buhangin at ganap na naiupi. Walang duda na ang bundok ay kung nasaan ang Ziman Changju. Ang gininto ang kulay ay si Ziman Changju na bumaril ng palaso. Ngunit sa kasamaang palad, bagamat malakas ang Divine Arrow, hindi man lang binigyan ng pagkakataon ni Dongfang Haotian si Ziman Changju. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Yang Yiyan sa likod ni Dongfang Haotian at diretsyong sinabi. Tapos na ba? Nang inag si Yang Yiyan sa kanyang puso. Oo nga, ikanaway ni Ziman Changju ang kanyang kamay, at isang gintong liwanag ang lumipad mula sa malayo. Ang busog at palaso na nahulog sa kamay ni Dongfang Haotian ay isang gintong busog at palaso na may katanji tanging hugis. Nawala ito sa kamay ni Dongfang Haotian kasabay ng pagkaway ng kanyang kamay. Halatang tinipon niya ito. Kilala bilang Shrine Bow and Arrow, natural na narinig ni Yang Yiyu ang nakaraang pag-uusap ni na Dongfang Haotian at Ziman Changju. Ito ay dapat na isang pambihirang sandata. Sa kasamaang palad, hindi siya nakakuha ng bahagi at pinanood itong kinukolekta ni Dongfang Haotian. Gayunpaman, si Dongfang Haotian ang nagligtas sa kanyang buhay sa pagkakataong ito, at itinala ni Yang Yiyu ang pabor na ito sa kanyang puso. Pagkatapos ay lumingon si Dongfang Haotian at tumingin kay Yang Yiyu at sinabing, talagang matapang ka. Ito ang unang pangungusap na sinabi ni Dongfang Haotian. Namula si Yang Yiyu, ngunit hindi niya ito mapabulaanan dahil alam niya ang ibig sabihin ni Dongfang Haotian. Pagkatapos ay dahan-daang sinabi ni Dongfang Haotian, ang 4 na pangunahing pamilya sa Chaos Immortal City ay hindi simple. Halimbawa, si Ziman Changju ay may archery bow, na kilala bilang ang pinakamahalagang kayamanan ng archery god.
Kung hindi ko pa ito natuklasan sa tamang panahon, kayong lahat ay binaril ni Ziman Changju hanggang sa mamatay. Sa kabutihang palad, ang paglilinang ni Ziman Changju ay nasa maagang yugto pa lamang ng Immortal Emperor. Kung nakagawa pa siya ng karagdagang pag-unlad, baka hindi ko siya mapatay ngayon at mahuli ang kanyang palaso. Yung bata na walang ingat at nagdulot ng gulo kay Lolo Dongfang. Mabilis na inamin ni Yang Yiyu ang kanyang pagkakamali. Ngayon ay natatakot siya kapag naiisip niya iyon. Siya. Minamaliit pa rin ang mga pamamaraan ng Immortal Emperor at ang mga sinaunang pamilyang ito sa Immortal Realm. Nakita ni Dongfang Haotian si Yang Yiyu na inamin ang kanyang pagkakamali, ngunit huminto siya at sinabing, hindi ko kayo sinisisi sa pagdulot ng kaguluhan sa pamilya Ziman. Gusto ko lang malaman mo na ang ilan sa mga sinaunang puwersa, pamilya, sekta, at iba pa. Sa mundo ng mga engkanto ay maaaring maging makapangyarihan, at wala sa kanila ang madaling harapin. Ako. Nais mong tandaan na kahit na ito ay paghihiganti o pakikipaglaban sa hinaharap, kailangan mo munang maunawaan ang kalaban bago ka kumilos. Sa pagkakataong ito, alam ko rin na ang pamilyang Ziman ang unang mali. Hindi big deal para sa iyo na sirain ang pamilya Ziman. Tandaan lamang ang aral ngayon. Sa hinaharap, kapag nakaharap ang kaaway, pag-isipan ang lahat ng bagay bago mo maunawaan ang mga detalye ng kaaway, upang maiwasan ang isang pag-urong. Bagamat si Ziman Changju ay isang maagang yugto ng Immortal Emperor, siya pa rin ang Immortal Emperor kung tutuusin, at higit pa sa iyong kakayahan na harapin ngayon. Kahit na si Ziman Changju ay walang archery bow sa kanyang kamay ngayon, siguradong ikaw ang mamamatay kung lalaban ka sa kanya. Bagamat naabot mo na ang kasalukuyang antas ng Immortal Lord at may makapangyarihang Immortal Sword, malayo ka pa rin dito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maghintay hanggang sa ikaw ay maging isang Immortal Emperor at maranasan mo ito para sa iyong sarili. Ang iyong kasalukuyang antas, maaari kang makipagkompetensya sa yumaong Immortal King, ngunit maaari mo lamang labanan ang mga ordinaryong Immortal Kings. Pagkatapos linangin ang immortal na Panginoon, ang bawat immortal ay magkakaroon ng kanya-kanyang kakaibang lihim na pamamaraan. Ang pinakamahusay sa kanila ay madaling pumatay ng mga kaaway sa mas mataas na antas. Pero, ilang kaharian, ilang tao, ilang pangangatawan, at iba pa, ay talagang hindi matatalo sa pagkakaroon ng maraming kayamanan sa kamay. Pinatay mo ang lahat ng mga disipulo ni Ziman sa gitnang antas, at pinilit si Ziman Changju sa isang dead end. Siya ay tiyak na papatayin ka. Buti na lang at maaga kong nalaman, kung hindi ay tapos ka na. Hindi lang ang pamilya Ziman, kundi pati na rin ang pamilya Dugo ay kasali. Dapat kang maging maingat sa hinaharap. Kung makatagpo ka ng Immortal Emperor, iwasan mo lang siya. Huwag mag-head-on. Kahit na nakatagpo ka ng ilang natatanging Immortal Lords, dapat kang mag-ingat. Nakatanggap ako ng balita na ang mga puwersa ng Wuzun ay talagang naglalabas ng bounty para sa iyo. Ang Chaos Immortal Domain ay isang lugar na walang batas. Napakaraming tao na magsasapanganib para salakayin ka. Ang pamilya Dugo ay may mga killer na may kakaibang paraan. Ginagawa nila ang negosyong ito. Tandaan na mag-ingat. Para naman sa pamilyang Sikong, medyo ipokrito ako sa matandang ito. Naniniwala akong hindi sila sasali, ngunit napakaraming kakaibang monghe sa buong Chaos Immortal Domain. Sa isang salita mula sa puwersa ng Wuzun, maraming nilalang ang gagana para sa iyo. Sa pagkakataong ito, inilipat mo ang pamilya Ziman at gumawa ng sobrang ingay. Hindi lamang ito nagkaroon ng epekto sa pagpigil, ngunit ito ay nasa gilid ng hangin. Ito ay talagang hindi katumbas ng halaga. Siguradong dadami pa ang titig sa iyo. Sa maikling panahon, paprotektahan kita. Tila walang mangyayari, ngunit sa katunayan, hindi ito magiging isang magandang bagay sa paglipas ng panahon. Habang mas matagal silang nakatitig sa iyo, mas magiging malakas ang kanilang ganting atake. Kaya ang ibig kong sabihin ay dapat pumunta kayo ni Iron Man sa Cursed Land sa lalong madaling panahon. Una, maiiwasan mo ang gulo. Habang winasak mo ang natitirang kapangyarihan ng pamilyang Ziman, hindi agad kikilos ang mga taong iyon sa Chaos Immortal City na nanunood sa iyo. Ito ay isang puwang lamang. Pangalawa, ang Cursed Land ay isang espesyal na lugar. Pagkatapos mong pumasok, kahit na may gustong manggulo, kailangan din nilang pumunta sa lupang sinumpang. Sa ganitong paraan, hindi bababa sa pantay-pantay ka sa mga tuntunin ng rehiyon, at nasa iyong kamay ang mga dahon ng fusang na ibinigay ni Liu Er, na maaari ring samantalahin sa isang kahulugan. Pangatlo, imbes na titigan ka ng iba, mas mabuting pagbutihin mo ang sarili mong lakas. Kapag malakas ka lang makakatalo ka sa ibang nagdudulot ng gulo sa iyo. Ang pagpatay sa kanila ang tanging paraan. Tumingin si Dongfang Haotian kay Yang Yiyu at nagbigay ng kanyang payo. Ito ay may katuturan kay Yang Yiyu. Hindi niya napigil ang tumango at sinabing, tama si Lolo Dongfang.
Sa kasong ito, pumunta tayo sa lupang sinumpang. Ang galing, ngumiti si Dongfang Haotian at tumango, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay at kinuha si Yang Yiyu at direktang nagpakita sa pamilya Dongfang. Si Yang Yiyu ay hindi mapakali sa mahabang panahon tungkol sa labanan sa pagitan ng Dongfang Haotian at Zimen Changju, at ginamit ang pagsusuri ng isang langgam na sumusubok na umalag ng isang puno. Kasabay nito, labis din siyang nabighani sa landas ng malakas. Ang isang malakas na tao tulad ni Dongfang Haotian, na may kapangyarihan ng titulong Immortal Emperor, ay talagang napakalakas at sinira ang Immortal Emperor tulad ni Zimen Changju sa isang kisap mata. Nakakatakot talaga. Ang ganitong uri ng pamamaraan ang eksaktong hinahanap niya. Sa kanyang puso, ito ang landas ng malakas. Kaya't hiniling sa kanya ni Dongfang Haotian na umalis na ngayon sa isinumpang lupain, at pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Ang isinumpa na lupain ay isang lugar ng Tempereng, ang lugar kung saan ipinanganak ang malakas, at ang lugar na patungo sa lupain ng malakas. Kabanata 2072 Ikaw ang ninuno ng Miezma. Ng Miezma ang isinumpang lupain ay isang buong 100,000 milya ang layo mula sa Chaos Immortal City. Gayunpaman, para sa mga immortal, ang 100,000 milya ay wala. Sa araw na iyon, 5 bahaghari ang Damaloy palabas ng Chaos Immortal City at tumungo sa silangan. Ang 5 tao ay natural na sina Yang Yiyu, Luoyang, Zexang, Jingken at Dongfang Tairen. Ang orihinal na plano ay gusto lang ni Dongfang Haotian na pumunta sina Yang Yiyu at Dongfang Tairen sa isinumpang lupain, ngunit nang bumalik siya sa pamilya Dongfang, natural na gustong makilala ni Yang Yiyu si Zexang at ang iba pa at ipaalam sa kanila ang sitwasyon, ngunit hindi niya inaasahan na ang tatlong babae ay magpipilit na magsama. Hindi. Paraan. Walang choice si Yang Yiyu kundi pumayag na isama sila. Nang maglaon, naisip niya na hindi imposibleng pumunta doon. Si Luoyang ay nasa unang yugto ng Immortal King, at si Zexang ay pumasok din sa unang yugto ng Immortal Lord noong nakaraang pagkakataon. Makakatulong siya, at pagkakataon din iyon para sa kanilang dalawa. Bukod dito, si Luoyang ay may kamalayan ng demonyong Diyos sa kanyang katawan, na talagang hindi matatag. Naisip ni Yang Yiyu na mas ligtas na isama siya. Kung tungkol kay Jingken, pabayaan na lang, dapat niyang isama siya, at hindi niya kayang iwan itong mag-isa. Ang antas ng cultivation ni Jingken ay humanga kay Yang Yian. Matapos siyang hindi makita sa loob ng 10 taon, kinuha niya ang 3 Jinyuan Daluodan na ibinigay nito sa kanya. Sa patnubay ng matandang si Dongfang Haotian sa pamilya Dongfang, pumasok siya sa unang yugto ng Immortal Lord, tulad niya. Hindi ko akalain na gifted din pala siya. Siyempre, ang pangunahing punto ay ang bisa ng tableta. Bago umalis, iniwan ni Yang Yian ang Ghost Fairy na si Shaoli Uzi at ang 100 Ghost Fairy upang manatili sa Chaos Fairy City upang alamin ang kinaroroonan ni Meng Tian. Aniya, pagkaraan ng mahabang panahon, wala pa ring balita, at lagi siyang nag-aalala. Mas maginhawang ipadala ang mga engkanto na iyon para hanapin siya kaysa hanapin siya mismo. Magkakaroon ng induction sa pagitan ng mga Ghost Fairies, sila ni Meng Tian, at malalaman niya hanggat may balita. Bilang karagdagan. Ayon sa panahon, ang isang tao sa mundo ng paglilinang ay dapat umakyat sa mundo ng engkanto. Kaya binalak ni Yang Yian na lisanin ang Chaos Fairyland pagkatapos ng paglalakbay na ito sa isinumpang lupain, maaaring dumiretso sa Nine Heavens, o pumunta sa Ascension Pool para tingnan. Hindi man nakakonsentrate sa isang direksyon ang Ascension Pool sa Fairy World, pero may Ascension Pool sa iba't ibang lugar, gusto rin niyang pumunta at tingnan. Bukod dito, ang pag-akyat ng lahi ng tao ay iba sa lahi ng demonyo. Ang lahi ng demonyo ay may espesyal na lugar ng pag-akyat para sa lahi ng demonyo. Sina Hao Dudu, Daor, Niu Duzi, Xiao Fengwang, at iba pa ay nabibilang sa lahi ng demonyo. Umakyat sila sa Fairyland ngunit hindi alam kung saan sila babalik. Malawak ang Fairyland, at ang mga nilalang na umakyat mula sa mababang mundo ay walang tiyak na lugar. Gayunpaman, kailangan ni Yang Yiyu na pumunta at hanapin ito. Ang pinakamagandang paraan ay ang pagpunta sa ika-9 na langit. Kung mahahanap mo ang patay na matanda, baka may paraan ang matanda para makuha ang pag-asenso ng mga taga-Yunmen sa pinakamaikling panahon. Matapos lumipad palabas ng Chaos Fairy City, lumipad ang 5 tao ng 60,000 milya at pagkatapos ay nahulog mula sa langit. Dahil sinabi ng Eastern Iron Man na mula rito, kailangan nating maglakad. Ang Chaos Fairyland ay hindi isang mortal na lugar. Ang ilang mga lugar ay may lubhang malupit na kapaligiran. May kulog, miezma, at malalaking ibon sa kalangitan na maaaring umatake anumang oras. Mas ligtas maglakad. Pagkalapag ng 5 tao, itinuro ng Eastern Iron Man ang isang mahabang bulubundukin at sinabing, ito ang Poisonous Miasma Mountain Range, na kilala bilang 8,000-mile Poisonous Miasma Swamp. Kailangan nating dumaan dito. Pagkatapos tumawid sa Poisonous Miasma Mountain Range, papasok tayo sa Chaos Fairyland Xiaohong the Cursed.
30,000 miles to the land. Sa katunayan, ang Cursed Land ay isang kakaibang lugar lamang sa Xiaohongwang. Ang pinakamisteryosong lugar sa buong Chaos Fairyland ay ang Xiaohongwang. Alam ng lahat na ang Chaos Fairyland ay misteryoso. Kahit na ang ilang makapangyarihang tao sa Nine Heavens ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos, ngunit hindi nila alam na ang lahat ay nagmula sa Xiaohongwang. Usap-usapan na ang Xiaohongwang ay nag-iwan ng mga makapangyarihang sinaunang nilalang, sinaunang pamana, at iba pa. Na siyang tunay na pinuno ng Chaos Fairyland. Ang Cursed Land ay bahagi lamang ng Xiaohongwang, ngunit ang bahaging ito ang lumikha ng maraming makapangyarihang tao. Sinabi ng Eastern Iron Man habang siya ay naglalakad, at binigyan si Yang Yiyu at iba pa ng ilang sikat na agham tungkol sa Xiaohongwang. Ang grupo ay dumaong sa ilalim ng bulubundukin na puno ng miasma, tinitingnan ng walang katapusang o natatakpan ng miasma na bulubundukin, at hindi man lang makita ang mukha. Iron Man, nakapunta ka na ba dito? Tanong ni Yang Yiyu kay Dongfang Iron Man. Tumango si Dongfang Iron Man at nagsabi, isang beses akong pumunta dito kasama ang aking lolo, sa Miasma Mountains, ngunit hindi pa ako nakapunta sa Little Wilderness. Mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas, noong nasa tuktok ako ng Great Perfection of the Immortal King, sinundan ko ang aking lolo sa Miasma Mountains upang maghanap ng pagkakataong makalusot, at sa wakas ay tumuntong sa kaharian ng Immortal. Ngunit sinabi ng aking lolo na kahit itong Miasma Mountains ay hindi magandang lugar, at kailangan pa rin nating mag-ingat. Marami pa akong hindi napupuntahan. Ngayon ko lang nalalakad ang daang dinala sa akin ni lolo. Mahigit 1,000 taon na ang lumipas, at marahil ay malaki na ang pinagbago nito. Anyway, mag-ingat tayo. Pagkatapos dumaan sa Miasma Mountains, mararating natin ang Little Wilderness, na siyang tunay na mapanganib na lugar. Ito ay medyo mas mahusay. Ito ang Miasma Elixir na espesyal na pino ng aking lolo. Kunin mo, maaari kang maging immune sa miasma. Pagkatapos magsalita, naglabas si Dongfang Iron Man ng isang bote ng elixir at binigyan ng lahat ng isa. Matapos uminom ng detoxification pill ang lahat, nanguna si Dongfang Iron Man at nanguna sa bundok. Ayon sa Eastern Iron Man, ang bulubundukin ng miasma ay isang bundok, ngunit sa katunayan ito ay isang mababang latian, at walang maraming matataas na taluktok. Pagkapasok dito, isa itong malaking latian. Mukhang mayaman sa mga halaman, ngunit sa katunayan ito ay isang latian. Ang tubig ay lason at ang damo ay lason. Ang susi ay mayroon ding nakakatakot at kakaibang mga hayop na nakatago. Ang mga hayop dito ay hindi matatalinong nilalang. Ang mabangis na pangangaso ay ang kanilang tanging instinct. Habang naglalakad sila, nabaon silang 5 sa maulap na miasma. Pagkaraan ng halos 10 milya, dumaan sila sa isang palumpong at nakarating sa isang lugar na parang kanyan. Sa katunayan, sa pananaw ni Yang Yian, ito ay isang kanal na halos ilang dosenang metro ang lapad at lalim. Huminto si Dongfang Iron Man at nagsabi, tawid tayo sa kanyan na ito. Hindi mapayapa sa loob. May mga lugar na parang lupain, ngunit kapag natapakan mo ito ay latian. May mga nakal-alasong likido sa ilalim mo. May mga swamp beast din sa ibaba. May mga kakaibang halamang tubig na lumalamon sa iyo. Nakakatakot. Lahat ay dapat magsaya. Hindi napigilan ni Yang Yian na sabihin nang marinig niya ang mga salita ni Dongfang Iron Man, sabi ko Iron Man, simula pa lang ay sinasabi mo na ang lugar na ito na parang rehiyon. Na-trauma na ako dito. Magpahinga ng kaunti. Ang mentalidad ang pinakamahalagang bagay. Dapat tandaan ng lahat ang antas ng panganib. Huwag kang mag-alala, Kuya Dongfang, mag-iingat tayo. Mabilis na nagsalita si Jing Ken. Sina Luo Yang at Zexang ay parehong mga taong walang gaanong oras para mabuhay. Hindi man sila nagsasalita ay tumango sila para ipakita na alam nila. Nakaramdam nga ang lahat ng stress at bigat dahil sa patuloy na ikan-intal ni Dongfang Iron Man. Ang bait pa naman ng hipag ko, haha, alam din ni Dongfang Iron Man na medyo sensitive siya. Pinuri niya si Jing Ken at tumawa. Siya ay isang master ng maagang yugto ng Immortal King, kaya hindi siya matatakot sa isang nakal-alasong bulubundukin. Now thinking about it, sobra pa rin ang paghihirap niya nang sumunod siya sa kanyang lolo. Mayroon siyang psikolohikal na anino sa nakal-alasong bulubundukin. Alam ni Yang Yian na si Dongfang Tairen, ang pangalawang henerasyon ng Immortal, ay hindi gaanong nagdusa mula noong siya ay isang hayop hanggang ngayon. Siya ay palaging nabubuhay sa ilalim ng mga pakpak ng Dongfang Haotian. Kahit na siya ay isang maagang yugto ng immortal na hari, malayo siya sa kanyang sarili sa mga tuntunin ng karanasan sa paglalakbay. Ito ang unang beses na lumabas siyang mag-isa kaya naman hindi maiwasang medyo kabahan siya. Alam din niya na si Dongfang Haotian, isang malakas na tao, ay natural na naiintindihan ang prinsipyo na ang mga bulaklak sa isang greenhouse ay madaling mamatay. Hindi niya mapoprotektahan si Dongfang Tairen sa habang buhay, at gusto rin niyang makahanap ng pagkakataon para lumabas si Dongfang Tairen ng mag-isa.
Pagkatapos ng lahat, ang agila ay kailangang umalis sa pugad bago ito pumailanglang sa langit. Ngunit kung tutusin, siya lamang ang nag-iisang panla ng pamilya Dongfang. Kung walang angkop na pagkakataon, natural na hindi mapapaalis ni Dongfang Haotian si Dongfang Tairen. At ang kanyang hitsura ay nagbigay kay Dongfang Haotian ng pagkakataon na pabayaan si Dongfang Tairen na umalis sa pugad. Marahil ay nakita ni Dongfang Tairen ang tamang tao sa kanya at pinasyahan siyang maging kaibigan sa unang tingin, o marahil ay nakita ni Dongfang Haotian ang kanyang pagkatao at hinayaan silang lumabas ni Dongfang Tairen upang makipag-away. Anyway, sa pagkakataong ito ay pinakawalan ni Dongfang Haotian ang kanilang nag-iisang anak. Para kay Yang, anuman ang mangyari, pinahahalagahan man ni Dongfang Haotian ang kanyang pagkatao o hindi, kinikilala pa rin niya si Dongfang Tairen bilang kanyang kapatid. Doon ay dalawang dahilan. Una, sinabi ni Dongfang Tairen na naging maayos ang pakikitungo niya sa kanya sa unang pagkakataon na gusto niya itong makilala. Bagamat medyo kakaiba, bukod pa sa love at first sight sa pagitan ng mga lalaki at babae, naroon din ang pakiramdam ng pagiging pamilyar sa pagitan ng mga lalaki at lalaki. Naniwala siya kay Dongfang Tairen. After that time, sinabi talaga ni Dongfang Tairen na ituturing niya itong kapatid. Nang makipaglaban siya sa pamilya Ziman sa unang pagkakataon sa labas ng kanluran ng lungsod, dinala ni Dongfang Tairen ang kanyang lolo na si Dongfang Haotian upang iligtas ang sitwasyon. Ito lamang ang ginawa nilang magkakapatid na pinagsaluhan ng buhay at kamatayan, hindi pa banggitin na iniligtas siya ni Dongfang Haotian, pinatay si Ziman Changju, at ipinadala siya sa magulong panloob na lungsod. Ang lahat ng ito ay pabor. Bagamat hindi sinabi ni Yang Yio, itinuring niya si Dongfang Tairen bilang kapatid sa kanyang puso. Ang pangalawang mapagkakatiwala ang kapatid na dumating sa Fairyland. Ang una ay si Du Jiebin, at hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya ngayon. Tinukso si Jing Ken at namula ang mukha. Si Zhu Ziang, na nakatayo sa kaliwa ni Yang Yio, ay malamig na bamantong hininga. Sa totoo lang, sinundan ni Zhu Ziang siyang nang una, at walang kinalaman kay Jing Ken, ngunit ginawa ng tadhana ang mga tao, siyang ang unang sumugod kay Jing Ken. Bagamat si Zhu Ziang ay isang demon cultivator, hindi siya mas masama kay Jing Ken, at nalampasan pa niya si Jing Ken sa cultivation at hitsura. Para kay Yang, si Zhu Ziang ay isang taong maaaring ipagsapalaran ang kanyang buhay. Hindi man niya sinabi, marunong siyang magselos. Ito ay hindi isang maikling panahon mula noong sinundan niya siyang na umalis sa ilalim ng lawa ng mundo. Pagkatapos ng ilang karanasan sa buhay at kamatayan, naunawaan din niya ang kaunti tungkol sa lahi ng tao. Sa oras na ito, mas tao si Zhu Ziang. Among ang tatlong babae, tanging si Luo Yang lamang ang mahinahong kumilos. Si Yang ay ang kanyang junior na tiyuhin, at hindi siya magkakaroon ng ibang mga ideya. Hehe. Napangiti si Dongfang Iron Man nang makita niya ang eksenang ito. Gayunpaman, tinitigan siya ni Yang Yio ng masama at sinabing, huwag ka nang magsalita ng walang kaparirikan at manguna. Naiintindihan, hahaha. Tumawa si Dongfang Iron Man at naglakad pasulong, ngunit huminto siya pagkatapos ng ilang hakbang. Nasa likod niya si Yang Yio at nakita niya si Dongfang Iron Man na biglang huminto na may seryosong mukha. Nang magtatanong na sana siya kung ano ang nangyayari, sumimangot siya at nakitang may mali. Ano ang ibig sabihin ng pagiging palihim mo, bakit hindi ka lumabas at tingnan? Tinitigan ni Dongfang Iron Man ang malaking puno sa masukal na kagubatan sa kaliwang bahagi ng malalim na kanal sa harapan at nagsalita. Naramdaman din ni Yang Yio na may 7 o 8 aura na nagtatago sa masukal na kagubatan, hindi nakakagulat na tumigil si Dongfang Iron Man. Kumunat ang noo niya. Halatang hindi nagkataon na nagpakita siya dito. Naisip niya ang gantimpala na inaalok sa kanya ng puwersa ng Wuzun. Sinabi niya kay Dongfang Iron Man, mukhang darating ang Iron Man para sa akin, umalis ka, hayaan mo akong gawin ito. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kapatid kita. Kapag hinawakan mo ang kapatid ni Dongfang Iron Man, makikita ko kung sino ang mamamatay. Alagaan mong mabuti ang hipag mo. Tama lang na magsaya ako. May mga immortal na hari sa aura. Kaya ko pa silang harapin. Nagniningning ang mga mata ni Dongfang Iron Man nang magsalita siya, at puno siya ng fighting spirit. Inilibot ni Yang Yio ang kanyang mga mata sa sandaling ito. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang si Dongfang Iron Man ay isang warmonger pa rin. Hindi lamang siya natakot, ngunit sabik din siyang subukan. Habang nag-uusap ang dalawa, hindi nagpakita ang lalaki, ngunit isang kakaibang tawa ang narinig, umaalingaw-ngaw sa malalim na kanal. Hahaha. Dongfang Iron Man, ang nag-iisang pamilya Dongfang, ipinapayo ko sa iyo na lumayo sa negosyo ng ibang tao. Hindi ito ang Chaos Immortal City. Walang sino man ang magbibigay ng mukha sa iyong pamilyang Dongfang. Nabalitaan ko na ang bounty ni Yang Yio ay tumaas sa 100,000 high grade na walang kamatayang mga bato. Kailangan ko lang ilabas ang aking mga buto at immortal na bato.
Para makipagpalitan ng walang kamatayang mga bato, huwag mong pakialaman ang negosyo ng ibang tao, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa hindi pagharap sa iyong lolo Dongfang Haotian, at papatayin pa rin kita. Puno ng panunukso at pagmamalaki ang boses ng Yin at Yang. Sa sandaling ito, hindi inaasahan ni Dongfang Iron Man na alam talaga ng taong ito ang kanyang background. Mukhang hindi maganda ang nangyari, pero sumigaw din siya, sino ka? Hahaha, hindi ba sinabi sa iyo ng lolo mo na teritoryo ko ang Poisonous Miasma Mountain Range? Hahaha. Muling tumunog ang pangit at kakaibang tawa. Ang mukha ni Dongfang Iron Man ay nagbago ng gusto at sinabing, ikaw. Ikaw ba ang ninuno ng miasma? Kabanata 273 may mali sa dugo. Ang ninuno ng miasma. Parang isang makapangyarihang karakter si Yang Yiyo, at nagbago ang mukha ni Dongfang Tairen. Sino si Tairen? Tanong ni Yang Yiyo. Same time na sinabi ni Dongfang Tairen, narinig ko mula sa aking lolo ang tungkol sa taong ito. Sinasabing mayroong isang haring engkanto na nagtatanim ng lason sa kabundukan ng miasma. Tinatawag niya ang kanyang sarili na miasma ancestor. Bagamat ang kanyang paglilinang ay ang dakilang perpekto ng haring diwata, dahil nililinang niya ang lason na daanan. Kahit na ang ilang mga matatandang tao sa Xianyan ay hindi madali sa kanya, kahit na ang ilang mga matandang tao sa Xianyan ay hindi madali sa kanya. Kasama, sa huling pagsusuri, siya ay isang kontrabida. Hindi ko inaasahan na yuyuko siya para sa mga fairy stones. Ngunit Yanze, ang iyong kasalukuyang presyo ay talagang maganda. Talagang itinaas mo ang presyo sa 100,000 mataas na kalidad na mga batong engkanto. Sa pagtatapos ng mga salita, nagsimulang magbiro si Dongfang Tairen. Pinakinggan ito ni Yang Yiyo at alam sa kanyang puso na talagang sinusubukan ni Dongfang Tairen na ayusin ang kapaligiran, kung hindi ay magiging masyadong tense. Ang pagpapakilala ni Dongfang Tairen sa Miasma Patriarch ay hindi komplikado, o alam lang niya ang bahagi nito, ngunit sapat na iyon. Sa madaling salita, ang lumang bagay na ito ay isang matandang lason sa tuktok ng dakilang kasakdalan ng walang kamatayan na hari. Medyo matatakot sa kanya ang ordinaryong Xianyan City. Pero, ngayon nakaharap na siya. 100,000 top grade na immortal na bato, haha. From 30,000 to 100,000, it was really a big deal. Ngunit ito rin ang nagpaunawa kay Yang Yiyo sa kahalagahan ng mga immortal na bato sa mga immortal. Ang 100,000 top grade na immortal na bato ay talagang hindi maliit na bilang, kahit na ang isang matandang lalaki tulad ng Miasma Patriarch ay natukso. Pagharap sa Miasma Patriarch, puno ng pressure ang tono ni Dongfang Tairen. Ngunit hindi nag-alala si Yang Yiyo. Mga nagsasaka ng lason. Nakita na niya sila noon, at nakipag-ugnayan siya sa kanila sa mundo ng paglilinang noon. Kaharap lang niya ngayon ang isang magsasaka ng lason mula sa immortal na mundo. Pero hindi naman sa hindi niya ito kayang harapin. Ang iba ay natatakot sa lason, ngunit maaaring hindi siya. Agad na nagpadala ng mensahe si Yang Yiyo kay Dongfang Tairen at sinabing, alisin mo muna sila, haharapin ko itong kalokohang miasma ancestor. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Pwede bang iwan ka na lang namin at tumakas? Tsaka yung iba natatakot sa kanya, pero ako hindi. Kung pipilitin talaga ako, marami akong paraan para harapin siya. At hindi mo nakikita na environment ang kinakaharap natin ngayon. Bukod kay Miasma Ancestor, may iba pang immortal. Hindi madaling umalis, kasama si Mail at ang iba pa. Desidido si Dongfang Tairen. Imposibleng pumunta siyang mag-isa. Nakaramdam si Yang Yiyo ng init sa kanyang puso. Iniisip ang sinabi ni Dongfang Tairen, talagang may katuturan ito. Si Miasma Ancestor ay hindi nag-iisa, ngunit may ilang mga subordinate. Dahil siya ang subordinate ng lumang lason, tiyak na hindi siya isang simpleng immortal. Ang poison daw ay isa ring mahusay na paraan. Sa pag-uusap ng dalawa, tulad ng inaasahan, sa susunod na sandali, lumitaw ang mga figures sa paligid. At medyo marami sila. Mga 20 tao. Ang iba ay malakas at ang iba ay mahina. May isang tao sa unang yugto ng Immortal King, at 6 na tao sa antas ng Immortal Lord. Ang natitira ay pawang mga immortal na Hanyuan daw. Napangiti si Yang Yiyo sa nakita, hindi maganda. Kinagat ni Dongfang Tairen ang kanyang mga labi at sinabing, huwag kang maging pabaya, bata. Bagamat ang mga taong ito ay hindi gaanong sanay, lahat sila ay nasasakupan ng matandang lason. Lahat sila ay dalubhasa sa lason. Hindi banggitin ang walang kamatayang hari, kahit isang Hanyuan Daos na walang kamatayan ay hindi dapat maliitin. Hindi mo ba nakita na hindi lumabas ang matandang lason? Gusto tayong subukan ng matandang immortal na ito. Hindi tayo dapat maging pabaya. Alam ni Yang Yiyo ang ibig sabihin ni Dongfang Tairen. Gusto lang niyang huwag masyadong kabahan ang lahat. Hindi niya inaasahan na sobrang kabado si Dongfang Tairen. Pero hindi nakakapagtaka. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na nagsasanay si Dongfang Tairen nang wala si Dongfang Haotian.
Sa pagkakataong ito ay lumabas siya ng nakapag-iisa sa unang pagkakataon. Totoo naman, na siya ay kabahan sa harap ng ganoong sitwasyon, at nakatagpo din siya ng isang matandang lason. Si Luoyang ay mukhang kalmado at walang pakialam. Hindi na kailangang sabihin, si Zexang ay tila hindi natatakot sa anuman at hindi kailanman natakot sa sinuman. Si Jingken lang ang medyo kinabahan. Nalaman din ni Dongfang Ironman na tila medyo kinakabahan siya sa sandaling ito. Matapos tingnan si Yang Yiyo, tumingin siya sa mga taong lumitaw sa paligid niya at malamig na bamantong hininga, ikaw na ang bahala sa mga taong ito, at ako na ang bahala sa ninuno ng miasma. Hindi dapat masyadong duwag ang apo ng Immortal Emperor. Dahil din sa may mukha siya ngayon kay Yang Yiyo. Haha, huwag kang mag-alala, walang dapat ikatakot. Hindi ako naniniwala na ito ay maaaring maging napakalason. Kunin mo ito bilang ang unang kahirapan para sa atin na makawala sa kapangyarihan. Ngayon ay wala nang masumpa na lupain. Nagsisimula pa lang ang daan. Dumaan sa mga antas at patayin ang mga Diyos kapag nakilala mo sila. Tiningnan ito ni Yang Yiyo sa sandaling ito, at ang kanyang mga salita ay nakaka-relax. Kumpara kay Dongfang Ironman, matanda na siya sa arena, kaya wala siyang psychological burden. Alam niyang the more this time, the more na hindi mawawala ang composure niya. Napakahalaga ng momentum ng isang team. Sa madaling salita, sa pagkakataong ito, pinangunahan ng Dongfang Ironman ang koponan sa ibabaw, ngunit sa tunay na kahulugan, kailangan pa rin niyang umasa sa kanya, dahil lahat ay nakinig sa kanya sina Zexang, Luoyang at Jingken. Para sa Eastern Ironman, bilang karagdagan sa kanyang mataas na antas ng paglilinang, ito ang kanyang unang pagkakataon na lumabas para sa pagsasanay, at bago siya umalis, si Old Master Dongfang Haotian ay pribadong nagsabi sa kanya tungkol dito. Bagamat hindi niya ito nasabi ng malinaw, naunawaan ni Yang Yiyo na talagang ito ay upang pangalagaang mabuti ang Eastern Ironman. Dahil dito, binigyan din siya ng paraan ng matanda upang mailigtas ang kanyang buhay. Kaya hindi siya nag-alala tungkol sa ninuno ng miasma. Kung hindi niya ito ay provoke, ayos lang. Kung talagang na-provoke siya, papatayin niya lang. Patayin mo sila. Isang kakaibang boses ang narinig sa oras na ito. Ang matandang ninuno ng miasma ang nag-utos. Ang lumang bagay na ito ay napakamaingat at hindi kailanman lumabas mula sa simula. Sa paghusga mula sa tunog, ito ay palaging lumulutang at hindi sigurado. Parang nagtatago siya sa likod ng malaking puno sa kaliwa, pero mahirap sabihin kung nasaan siya. Naniniwala si Yang Yiyo na ang matandang makamandag na nilalang na ito ay hindi madaling ilantad ang kanyang posisyon. Dahil ayaw magpakita ng matandang makamandag na nilalang, halatang hindi niya hahayaang mahanap siya ng mga ito ng madali. Kinasusuklaman ni Yang Yiyo ang mga taong gumagawa ng mga bagay sa likod niya. Malamig siyang sumangot, sirang tubig. Ngunit diretsyong lumipad sa espada at tinadtad patungo sa malaking puno sa kaliwa. Dahil nagtatago sila at hindi makalabas, sisirain niya ang lahat ng malalaking puno. Tingnan kung paano ka magtago, para hindi ka madapa sa likod. Boom! Ang Dragon Slaying Sword ay lumipad palayo, at saan man ito dumaan, isang malaking lugar ng mga puno ang nabasag, at ang lupain na 12-dosenang metro ay hubad. Ngunit walang nahanap. Kasabay nito, kumilos din sina Dongfang Ironman at Luoyang at inatake ang lahat ng mga immortal na lumitaw sa paligid. Tumigil si Yang Yiyo, dahil alam niyang hindi ganoon kadaling lilito ang matandang ninuno ng miasma. Ang mga taong ipinadala ay maaaring isang pagsubok. Ang kanyang gawain ay bantayan ang matandang ninuno ng miasma sa dilim. Hindi dapat maging problema para kina Dongfang Tairen at Luoyang Zexang ang mga taong ito na lumitaw sa paligid. Gaya ng inaasahan niya, medyo hindi inaasahan. Sa isang kisap mata, ang mga taong ito ay pinatay ni na Dongfang Tairen at Luoyang, kasama ang Immortal King, sa wala pang 2 minuto. Ito ay masyadong makinis. Nararamdaman ni Yanzi na may mali, lumapit si Dongfang Tairen at nakasimangot at sinabi. Talagang hindi tama, sobrang kinis, sabi ni Luoyang. Tumingin si Dongfang Tairen sa paligid at nagsabi, ang mga taong ito ay tila pumunta dito para mamatay, at hindi sila lumalaban. Binitawan ni Yang Yiyo ang kanyang isip, ang Dragon Slaying Sword ay nasuspine sa kanyang harapan, at patuloy siyang nakatingin sa paligid. Paanong wala siyang nakikitang mali? Ang matandang ninuno ng miasma ay hindi lumabas, ito ay talagang hindi tama, lahat ay mag-ingat, sabi ni Yang Yiyo. Nagbago ang mukha ni Dongfang Ironman at sinabi niya, hindi, may mali sa dugo ng mga taong ito. Lahat, ay silang Akya points ng mabilis. Nang marinig ang mga salita ni Dongfang Ironman, tumingin din si Yang Yiyo at nakitang may mali. Ngayon alam na niya kung bakit ang mga taong ito ay pinatay sa ilang mga hampas lamang, na parabang sila ay narito upang mamatay. Tila sinasadya nila, mga patay na sundalo lang. Ang dugo ng mga taong ito ay tila may malabong ambon na lumulutang sa paligid, ngunit walang amoy. Ito ay lason. May lason sa dugo.
Sa sandaling ito, napagtanto ito ng lahat. Malinaw, ito ang paraan ng ninuno ng miasma. Tama nga, sa susunod na sandali, umalangaw ang mapagmataas na halakhak ng miasma ancestor. Hahaha, mga kabataan, sa tingin ba ninyo ay napakadaling patayin ang mga tao ng ninuno? Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, sa sandaling patayin mo sila, magsisimula ang lason ng ninuno. Ngayon hintayin ang ninuno na dahan-daang haharapin ka. Sa pagkakataong ito, pagkatapos ng mga salita ay bumagsak, isang pulang ambon ang lumitaw mula sa ilalim ng bulok na dahon sa lupa sa paningin ng lahat, tulad ng isang apoy, at sa isang kisap mata ito ay naging isang tao. Isang matandang babae na mukhang nasa edad 70 o 80, sobrang palpak, may hawak na tungkod, at ang kanyang buhok ay puno ng makukulay na tirentas. Alam ng lahat na siya ay walang alinlangan na miasma ancestor. Kabanata 2074 na Law Aura. Habang nagsasalita ang matandang ninuno ng miasma, nagbago ang mga mukha ni Yang Yian at ng iba pa. Ito ay talagang lason, at sila ay nalason. Ang kakaiba ng paraan ng lason ay na ito ay tahimik. Ito ay mas masahol pa kapag ang isang master poisons. Sa simula pa lang ay nagbabantay na sila, ngunit hindi nila inaasahan na lason ang matandang miasma sa kabayaran ng buhay ng tao. Ang dugo ay nagbabago kapag ito ay dumampi sa hangin. Sa madaling salita, ang matandang ninuno ng mga pamamaraan ng miasma ay masyadong mabisyo. Sinong mag-aakala na sasanayin niya ang lahat ng kanyang nasasakupan na maging lason? Pagkalason sa dugo, lason sa dugo. Ang pagkalason sa halaga ng kamatayan ay hindi lamang ginagawang hindi handa ang lahat, ngunit mukhang isang mataas na antas ng lason. 5 kulay at walang lasa, ito ay nagiging hangin at sumasanib sa hangin. Sino ang makakapagtanggol laban dito? Kahit na tinatakan nila ang lahat ng acupoint sa kanilang mga katawan, hindi nila kayang ipagtanggol laban sa hangin. Ang hangin ay nasa lahat ng dako. Ang bawat tao ay nakatira sa hangin, at ang pagsilang ng mga acupoint ay walang silbi. Sa sandaling ito, nang matapos magsalita ang matandang ninuno ng miasma, naramdaman ng lahat ang pagkakaiba. Nanginginig ang katawan ni Jing Ken, ako, medyo nahihilo ako. Napansin din ni Yang Yiyo na may mali sa oras na ito. Medyo nahihilo na rin siya, at malabo ang mata niya. Ang kakaiba ay wala siyang maramdamang lason sa kanyang katawan. Ito ay medyo nakakatakot. Alam niyang nalason siya, ngunit hindi niya maramdaman ang lason sa kanyang katawan. Hindi gumana ang tamang gamot. Upang mag-detoxify, dapat mo munang malaman na ikaw ay nalason. Ngayon ay wala ka nang maramdamang anumang lason sa iyong katawan. Ito ang pinaka-nakakatakot na bagay. Ang pangalan ng ninuno ng miasma ay hindi para sa wala. Sinubukan niyang hikayatin ang kapangyarihan, ngunit nakaramdam siya ng higit na pagkahilo at hindi makatayo ng tuluyan. Sa oras na ito, si Jing Ken ang unang bumagsak sa lupa na may plop. Huwag mong gamitin ang kapangyarihan, lalo lang itong magpapalala. Sa oras na ito, malakas na paalala ni Dongfang Iron Man. Ngunit maliwanag na ang paalala ay masyadong mabagal, at sinubukan ng lahat na gamitin ang kapangyarihan. Pagkatapos ay umungol sina Zexang at Luoyang at umindayog sa lupa. Nakahawak sina Yang Yiyo at Dongfang Iron Man. Sa katunayan, lalo silang nahihilo, at ang mundo ay umiikot at nanginginig. Kahit na walang pisikal na sakit, ito ay pagkahilo lamang, ngunit ito ang pinaka-hindi komportable. Hindi masakit, pero nahihilo at nasusuka ka, at nahihirapan kang tumayo. Sa sitwasyong ito, ang pagharap sa kaaway ay masyadong mapanganib. Kung ang matandang ninuno ng miasma ay sumalakay, paano siya lalaban sa kalaban? Sa isang kisap mata, hindi na siya nakahawak at napaupo sa lupa, at sa kanya nakita ang Eastern Iron Man na nakahiga din. Ito ay itinuturing na isang kumpletong pagkalipol ng hukbo. Sa sandaling ito, 12-dosenang metro ang layo, ang matandang ninuno ng miasma ay nakitang hakbang-hakbang. Ang matandang lason ay ngumiti ng masama at sinabi, mga bata, dapat kayong mamatay ng masunurin, hahaha. Hindi ako tinatawag na matandang ninuno ng miasma ng walang kabuluhan. Sinabihan ako na kahit na kayo ang mga immortal na emperador, kailangan ninyong mahiga ng masunurin sa akin kapag pumasok kayo sa bulubunduking miasma na ito. Ito ang matandang ninuno at ako ang langit. Wow haha. Pinakinggan ni Yang Yiyo ang lumang lason, ngunit nagbago ang kanyang mukha. Sa katunayan, ito ang tahanan ng lumang lason, at siya ay nakabantay pa rin. Siya. Malinaw din na naunawaan ang kapangyarihan ng walang kamatayang lason. Sa simula, natakot sila na sila ay kinakalkala ng matandang lason na ito, at ang nakaraang pagsil ng mga acupoint ay maaaring hindi na kailangan. Ipinapakita rin ito na ang matandang lason ay isang napakaskimang tao. Hindi siya nagpakita, ngunit nagpadala lamang ng ilang mga lalaki upang mamatay ng kusa, na nag-trigger ng lason sa dugo, at hayaan silang lahat na mahiga. Sa pagkakataong ito, lahat ay bumagsak sa lupa. Siyempre, wala silang magawa, nahihilo.
Naging problema ang gumawa ng aksyon. Bagamat nandoon lahat ang mana sa katawan, ayos lang kung ang susi ay hindi gamitin ang mga kasanayan. Kapag ginamit ang mana, mas malala ang pagkahilo. Ang mana, hindi maaaring gamitin sa lahat. Pinagmamasdan ng matandang ninuno ng Miesma na papalapit sa kanila. Ano ang dapat kong gawin? Sa sandaling ito, medyo natarante si Yang Yiyo. Kung magpapatuloy ito, magiging isda sila sa chopping board. Sa isang kisap mata, 10 metro ang layo ng matandang ninuno ng Miesma sa kanila. Sa oras na ito, 2 o 3 metro ang layo nila sa isa't isa. Ang pinakamalapit sa matandang ninuno ng Miesma ay si Luoyang, dahil ang matandang ninuno ng Miesma ay lumitaw mula sa direksyon ng Luoyang. Sa isang kisap mata, ang matandang ninuno ng Miesma ay lumapit kay Luoyang, ngunit ngumiti siya ng masama at sinabing, malaking kagandahan ka pa rin. Batang babae, magsimula tayo sa iyo. Maganda ang mukha mo. Naiinis ako sa iyo. Habang nagsasalita siya, itinaas ng matandang ninuno ng Miesma ang tungkod sa kanyang kamay patungo kay Luoyang, at tila gusto niyang patayin ng direkta si Luoyang. Tumigil ka. Umuungal din si Yang Yiyo ng ganito. Ang matandang ninuno ng Miesma ay ngumiti at nagsabi, hahaha, galit, gusto kong makita ang galit ng iba na nawala ng pag-asa, ang pakiramdam na ito ay napakaganda. Fervor. Nagmura si Yang Yiyan sa kanyang puso. Pinagmasdan niya ang matandang ninuno ng Miesma na itinaas ang tungkod sa kanyang kamay at biglang sinaksak ang ulo ni Luoyang. Sa sandaling ito, nababalisa si Yang Yiyan. Gayunpaman, natutuwa din siya na ang unang taong pinili ng matandang ninuno ng Miesma ay si Luoyang. Kung ibang tao, delikado talaga. Ngunit ang mga salita ni Luoyang ay ibang kwento. Dahil nasa katawan ni Luoyang ang kamalayan ng Diablo, paano niya hahayaan na magtagumpay ang matandang ninuno ng Miesma? Naniniwala siya na ang kamalayan ng Diablo ay tiyak na lalabas, dahil ang kamalayan ng Diablo at Luoyang ay orihinal na iisa. Paano niya hahayaan ang matandang makamandag na nilalang na salakayin si Luoyang? Boom! Tama na. Sa sumunod na sandali ay nagkaroon ng dagandong. Ngunit nang ang matandang ninuno ng Miesma ay sumaksak, ang buong katawan ni Luoyang ay sumambulat sa isang malalim na pulang halo, na lubhang nakasisilaw. Pagkatapos ay isang malakas na masamang espiritu ang pinakawalan. Ang matandang ninuno ng Miesma ay sumigaw at lumipad pabalik. Sa oras na ito, ang mga mata ni Luoyang ay naging pula, lumulutang pataas, at ang kanyang buong katawan ay napapalibutan ng materyal na demonyong enerhiya. Halata na nagising na ang kamalayan ng demonyo. Ikaw, sino ka? Bakit may demonyong aura sa iyo? Ang matandang ninuno ng Miesma ay lumipad pabalik at tumingin kay Luoyang nang may takot. Hindi niya inaasahan na ang isang ordinaryong haring engkanto sa kanyang mga mata ay agad na magbabago sa isang ulo ng demonyo, at ang kanyang aura ay napakalakas. Siya ay hindi matatalo sa paraan ng paglilinang ng lason, at mayroon ding mga kaaway, tulad ng mga magsasaka ng demonyo na hindi natatakot sa kanyang lason na Miesma. Kaya ang matandang ninuno ng Miesma ay labis na natakot. Hindi ka kwalipikadong malaman kung sino itong dakilang Diyos. Si Luoyang, na nasa kamalayan ng demonyo, ay napakamayabang pa rin. Pagkatapos ay tinitigan niya si Yang Yiyo at malamig na ngumuso, ilang mga hanggal, hindi mo ba matuno ang maliit na lason na ito? Gusto mo pa ring pigilan ang dakilang Diyos na ito na lumabas, sayang. Si Luoyang, na nasa kamalayan ng demonyo, ay nagmura, ngunit ibinuko niya ang kanyang mga kamay at iginulong ang demonyong aura, at biglang pinagsama ang demonyong aura, sumabog ng isang putok, na bumubuo ng isang nakikitang alon ng hangin, na lumalabas. Sa susunod na sandali, naramdaman ni Yang Yiyan na nawala ang pagkahilo. Ngunit alam niya na ang kamalayan ng demonyo ay gumawa ng aksyon upang matuno ang lason ng ilan sa kanila, o upang basagin ang Miesma ng Miesma ninuno. Pagkatapos ay sumumpa ang kamalayan ng demonyo, bakit hindi mo siya patayin? Hinihintay mo ba akong gawin ito? Matapos bumalik sa normal ang kanyang katawan, pinaikit ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata, hindi dahil sa sumpa ng kamalayan ng demonyo, ngunit ngayon ay lumipad siya patungo sa ninuno ng Miesma. Oras na talaga para patayin ang matandang lason na ito, may tiwala siya. Pero bago pa niya magawa, may narinig siyang galit na sumpa sa kanyang tenga. Matandang lason, nararapat kang mamatay. Si Dongfang Ironman ang nagmura, na hinihimok ang 3 metrong haba na espada sa kanyang kamay, at isang daloy ng hangin ang kumislap at dumiretso sa ninuno ng Miesma. Sa galit, ibinaba ni Dongfang Ironman ang espada. Ngunit ang kanyang manipis na katawan na may espada na halos kalahati ng kanyang taas ay mukhang napaka-nakakatawa. Ngunit sa pakiramdam ni Yang Yiyan, ang galit na espada ni Dongfang Ironman ay hindi nakakatawa, ngunit nakakatakot. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang galit si Dongfang Ironman. Dahil sa lakas ng kutsilyo, kumaluskos ang hangin. Alam ni Yang Yiyan na ito ang resulta ng pagsabog ng enerhiya sa hangin pagkatapos lumampas ang lakas at bilis sa unang antas.
Ipinapakita nito ang kapangyarihan ng Eastern Iron Man. Noong una, nais niyang Yian na paliparin ang espada upang tumaga sa matandang ninuno ng Miasma, ngunit matapos makita ang galit na kutsilyo ng Eastern Iron Man, tumigil siya. Sa pagtingin sa Eastern Iron Man sa oras na ito, talagang hindi inaasahan na nakita niyang Yian ang daloy ng hangin sa Eastern Iron Man. Ang ganitong uri ng hangin ay isang uri ng lumulutang na anino, na sinuspinde sa likod ng Eastern Iron Man, ngunit ito ay hindi anumang imahe ng Dharma at mahiwagang kapangyarihan, ngunit isang uri ng hangin. Ito ay isang napaka-kakaibang pakiramdam. Ito ay hindi nahahawakan, ngunit ito ay makikita. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Yang Yian ang ganitong uri ng hangin na lumitaw sa isang tao. Boom! Puff! Sa isang kisap mata, ang kutsilyo ng Eastern Iron Man ay lumambot at nahulog sa matandang ninuno ng Miasma. Ang bilis ay masyadong mabilis, at ang matandang lalaki ay walang oras upang umiwas. Sa isang buga, iniluwa niya ang isang malaking pool ng dugo, ngunit ang kanyang katawan ay nahati sa dalawang bahagi habang sumisigaw. Namatay ng ganito. Ang Immortal King Great Perfection Poison King ay pinutol sa dalawang bahagi ng Eastern Iron Man na nasa tuktok ng unang yugto ng Immortal King sa galit, at ang immortal na kaluluwa ay pinutol. Sa oras na ito, tumingin si Yang Yian sa Eastern Iron Man. At lalong naging misteryoso ang daloy ng hangin. Si Luoyang, na nasa kamalayan ng Diyos ng Demonyo, ay tumingin sa Eastern Iron Man na may pagkagulat at sinabi, ang aura ng batas, ang maliit na lalaki ay medyo kawili-wili. Kabanata 2095, mayroong langit at lupa at aura. Aura ng mga batas. Ito. Ang unang pagkakataon na narinig ni Yang Yiyo ang katagang ito. Hindi pa rin naiisip ni Yang Yiyo ang kapangyarihan ng mga batas. Hindi niya talaga ginamit ang kapangyarihan ng mga batas. Nang marinig niya ang Devil God Consciousness na nagsabi na ang aura ng mga batas ay nasa Dongfang Iron Man, agad siyang naging curious at nagtakip ng tenga para makinig. Napakaputla ng mukha ni Dongfang Iron Man sa sandaling iyon. Obviously, bagamat pinatay lang niya ng kutsilyo ang ninunong Miasma, hindi naman talaga maliit ang presyong ibinayad niya. Ang aura ng mga batas na binanggit ng Devil God Consciousness ay maaaring trump card ni Dongfang Iron Man. Ha! Huminga si Dongfang Iron Man, kumabog ang kanyang dibdib habang nakatingin kay Luoyang. Natural na alam niya ang tungkol sa kamalayan ng Devil God kay Luoyang. Ito ay hindi nakakagulat na ang Devil God Consciousness ay nagsalita tungkol sa kanyang aura. Sa halip, tumango siya bilang tacit agreement. Pagkatapos ay narinig ni Yang Yian ang kamalayan ng Diablo na nagsabi, ang iyong aura ay bunga ng iyong mga pagsisikap. Hindi magandang bagay na gamitin ito ng pilit. Kailangan mo itong higit na maunawaan at magkaroon ng mga katangian. Kung hindi, sasayangin mo lamang ang kapangyarihan ng aura at mag-ingat sa iyong paglilinang na pabalik-balik. Salamat sa paggabay mo, Senyor. Alam ko. Ikinumpas ni Dongfang Iron Man ang kanyang mga kamao bilang pasasalamat. Sa oras na ito, hindi na nakapagpigil si Yang Yian at sinabing, anong lo aura ang sinasabi mo? Para sa kanya, sobrang shocking ang eksenang ngayon lang niya nakita. Ang ganoong uri ng aura, o aura, ang nagpalakas sa kanya. Ang buong ugali ni Dongfang Iron Man ay nagbago ngayon, at ang pagdududa ni Yang Yian tungkol sa batas ay talagang gusto niyang malaman ngayon. Sa isang malamig na singhot, ang kamalayan ng Diablo ang naghagis nito kay Yang Yian. Nang sumunod na segundo, nanginginig ang buong katawan niya at bumalik sa normal ang kanyang mga mata. Ito ay malinaw na ang kamalayan ni Luoyang ay nakabawi, at ang kamalayan ng Diablo ay nagtago. Matagal nang nakasanayan ni Yang Yian ang kamalayan ng Diablo na hindi siya gusto. Kung tutuusin, siya ang kalaban ng kamalayan ng Diablo. Kung hindi dahil sa kanya, ang kamalayan ng Diablo ay matagal nang nilamon at pinagsanib si Luoyang. Normal lang sa demonyong ito ang magkaroon ng masamang mukha. Matapos mawala, medyo nahihiya ang mukha ni Yang Yiyo. Napahiya siya saglit. Sa kabutihang palad, ang Eastern Iron Man ay ngumiti at nagsabi, ang Lo Aura ay isang uri ng aura ng langit at lupa. Ito ay hindi anumang kapangyarihan, ngunit isang uri ng aura ng sarili. Ang bawat isa ay nagsasalita tungkol sa kapangyarihan ng batas, ngunit ang ugat ng kapangyarihan ng batas ay ang aura, na tinatawag na batas aura. Kapag naiintindihan mo ang aura, ang kapangyarihan ng batas ay makakamit ang pinakamataas na kapangyarihan nito, at ang pinakaresponsable mo ay kontrolin ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ang batas na walang aura ay hindi kumpleto, at ang kapangyarihan ay hindi gaanong naiiba sa walang kamatayang kakanyahan, na wala. Pero sa aura, iba. Ang parehong kapangyarihan ay maaaring tumaas ng ilang beses o kahit na 12-dosenang beses sa pagpapala ng aura. Kung mas malakas ang aura, mas malakas ang kapangyarihan na maaaring ibigay. May iba't ibang katangian din ng aura. Bilang karagdagan sa pinakakaraniwang 5 elemento ng langit at lupa, ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa, mayroong yin at yang, kulog, hangin at ulap, at iba pa.
Ang aura ay maaari lamang maunawaan ng sarili at hindi maaaring ituro ng iba. Ito ang kalakaran ng langit at lupa, at mula sa langit at lupa lamang mararamdaman. Hindi ito nakikita o nahawakan, ngunit ito ay talagang umiiral. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng batas. Pagkatapos magkaroon ng aura, dapat mong maunawaan ang mga katangian sa aura. Ngunit pagkatapos ng aura ay may mga katangian, ito ay umaangkop sa kapangyarihan ng langit at lupa. Super lakas ng power na dulot ng kombinasyon ng dalawa. Sa kasamaang palad, hindi madaling maunawaan ang aura ng batas. Naiintindihan lamang ng maraming tao ang dalisay na kapangyarihan ng batas, iyon ay, ang sigla ng langit at lupa, ngunit hindi kayang unawain ang aura ng batas. Ang aura ay kaluluwa, at ang kapangyarihan ay katawan. Ito ang relasyon ng dalawa. Hindi ito mahawakan o makita. Yanzi, ngayon mo lang ba nakita ang aura ko? Sa huli, tinanong ng Eastern Iron Man si Yang Yiyo. Walang kamalay-malay na tumanggaw si Yang Yiyo at sinabing, nakita ko ang daloy ng hangin sa iyo, kaya dapat ito ang aura ng batas. Tumanggaw si Dongfang Iron Man at biglang ngumisi, hahaha. Karapat-dapat kang maging kapatid ko ni Dongfang Iron Man. Makikita mo ang aura sa akin, ibig sabihin may pagkakataon kang maunawaan ang aura ng batas. Hindi lahat ay kayang intindihin ang aura. Sabi ng matanda, kung makikita mo, mauunawaan mo. Karamihan sa mga malalakas na tao sa mundo ay may sariling aura. At narinig ko sa lolo ko na may sariling aura ang mga malalakas na makakamit ang titulo. Yanzi, subukan mong maramdaman ang aura sa pagitan ng langit at lupa. Kung talagang naiintindihan mo ang aura, magkakaroon ka ng pagkakataon na hamanin ang pinamagatang malakas sa hinaharap. Hahatapos sabay kaming mag-challenge ng magkapatid. Naaalala mo ba ang sinabi ko sa simula, hahamunin ko ang may titulong malakas na tao, ang Lishan Immortal King ng Demon Clan, at hahamunin mo ang Nine Swords Immortal Lord ng Dugu Family sa oras na iyon. Ang ganda diba? Nang magsalita si Dongfang Iron Man tungkol sa paghamon sa pinamagatang malakas, puno ng fighting spirit ang kanyang mga mata. Parang ibang tao. Hindi mapigilan ni Yang Yian na mapangiti ng mapait. Umiling si Yang Yian, tumingin kina Zexang at Jinken at nagtanong, nakakita ba kayong dalawa ng kakaibang aura sa Iron Man? Huwag ka nang magtanong. Sa tingin mo, repolyo ba ang Lo aura? Maaaring walang isa sa milyon-milyong nilalang na makakaintindi ng aura. Maiintindihan ito ng sinumang nakakakita. Ang Lo aura ay hindi repolyo, haha. Sinaktan ni Dongfang Iron Man si Yang Yian at sinabing. Gayunpaman, sinampal siya sa mukha ng sumunod na sandali. Dahil sabay na tumanggaw sina Zexang at Jinken at sabay na sinabi, nakita ko na. Nanlamig ang mukha ni Dongfang Iron Man, Alam ni Yang Yian na hindi magsisinungaling sina Zexang at Jinken. Sa ganitong paraan, naiintindihan din nila ang aura, ngunit hindi nakakagulat na isipin ito. Si Zexang mismo ay ibang uri ng demonyo, at si Jinken ay isa ring taong may mahusay na talento. Ano ang kailangang gawin ng Iron Man para maunawaan ang aura? Subukan natin ito. Sabi ni Yang Yian. Sa oras na ito, hindi pa nagsasalita si Dongfang Tairen, ngunit sinabi ni Luo Yang, Uncle Junior, gamitin mo ang iyong pusong daw para maramdaman ang aura sa pagitan ng langit at lupa. Matapos itong maramdaman, patnubayan ang aura patungo sa Dao Yuan. Napakasimple nito. Ang susi ay kung mararamdaman mo ba ito. Binanggit din ng aking ang aura, ngunit hindi ko pa ito naramdaman. Tama si Luo Yang. Walang shortcut. Pakiramdam mo lang. Matapos itong maramdaman, ginagabayan ito ng kaluluwa sa Dao Yuan, at nabuo ang aura. Kailangan mong pakainin ang iyong chi tuwing weekdays. Kapag naramdaman mo ang aura sa simula, ito ay kasing laki lang ng butil ng bigas. Pagkatapos magbago ang aura, ito ay patuloy na nagbabago. Iba-iba ang anyo nito. Mag-iiba ang anyo ng bawat isa, ito ay maaaring magbago. Armas, o isang bulaklak o damo, o ang ebolusyon ng celestial phenomena, at iba pa. Matapos mabago ang aura, ito ay tumutugma sa mga katangian ng kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Sa oras na iyon, ang pagsasanib ng dalawa ang magiging tunay na aura. Pinilit ko lang ang aura na hindi pa nababago. Ang presyong binayaran ko ay ang aura na malapit ng magbago ay umurong ng isang hakbang at hindi na maibabalik sa loob ng 180 taon. Kaya naman, bago mag-transform ang aura, huwag madaling gamitin ang Lo aura. Ito ay walang silbi para sa paglilinang. Maaari mong subukan itong 3 sa oras na iyon. Anyway, ang lumang lason ay pinatay na at walang panganib sa ngayon. Paprotektahan ka namin ni Luo Yang. Kung naiintindihan mo ang aura ng batas, magiging kapaki-pakinabang ang pagpasok sa isinumpang lupain.
Seryosong nagsalita si Dongfang Iron Man sa oras na ito. Matapos marinig ito, tumango si Yang Yian at sinabing, "Okay, gusto ko ring subukan ito." Pagkatapos siya, si Zhekshang Jinken at ang dalawa pa ay nakaupo na naka-cross-legged at nagsimulang maunawaan ang aura ng batas. Pagkatapos pumasok sa pagninilay-nilay, inalis ni Yang Yian ang kanyang isip at ang kanyang kamalayan ng kaluluwa ay lumabas, ngunit pagkatapos na umalis ang kanyang kamalayan ng kaluluwa sa kanyang katawan, naramdaman niya na ang buong mundo ay lubhang walang laman at walang umiiral. Isa lang itong malaking bakanteng espasyo. Ito ay naging kakaiba sa kanya, hindi ba? Ayon kay Dongfang Iron Man, kung nakikita niya ang aura ng iba, dapat maramdaman niya ito. Ngunit ngayon isa na lamang itong bakanteng espasyo. Hindi dapat. Baka mali ang lugar na iyon, hindi nagmamadali si Yang Yian, dahil espesyal ang aura ng batas, hindi ito papayag na maunawaan niya ito ng malinaw. Kailangan ng oras upang maunawaan. Nakalimutan ng oras, ang kaluluwa ni Yang Yian ay naanod sa pagitan ng langit at lupa, sa isang walang laman na espasyo, isang piraso lang ng kadiliman ang kanyang naramdaman, walang umiral. Sinabi ni Dongfang Iron Man na ang mundo ay may aura, at ang mga magsasaka ay kailangan lamang uminom ng isang scoop, ngunit hindi madaling makuha ang scoop na ito. Napaisip si Yang Yiyo sa kanyang sarili, at dahan-daang pinalawak ang kanyang kaluluwa ng walang hanggan. Sa wakas, sa isang tiyak na sandali, naramdaman niyang parang may kaunting liwanag na lumilitaw sa walang hangganang kadiliman. Biglang, nakita niyang tumalon ang kanyang kaluluwa. Sa susunod na sandali, naramdaman niya ang isang nakasisilaw na hadlang na lumitaw at hamarang sa kanya. Siya ay naging walang awa at biglang tumakbo, na parang nakapasok sa isang layer ng tubig na kurtina, at pagkatapos ay lumitaw siya sa ibang kapaligiran. Ito ay hindi na itim, ngunit isang makinang nakalawakan ang lumitaw, at nakita niya ang kapaligiran ng sabay-sabay. Pero naguguluhan din siya sa puso niya. Hindi kaya ang kalawakang ito ang aura? Ang aura ba ng batas ang naintindihan niya? Hindi, isa lamang itong eksena sa kamalayan, hindi isang aura, ngunit tiyak na nauugnay ito sa aura. Napaisip si Yang Yiyo sa kanyang sarili, at muling tumingin sa napakatalino na kalawakan na ito, ngunit sa susunod na sandali ay nakita niya ang isang kakaiba at napakatalino na bituin na nagniningning, at tila tinatawag siya nito. Sa susunod na sandali, ang kaluluwa ni Yang Yian ay sumunod sa uso at biglang pumasok sa maliwanag na bituin na ito. Sa katunayan, sa sandaling ito, nakakita siya ng isang bituin. Ang nakita niya rito ay dagat ng mga bituin. At sa sandaling ito, ang pinakahalatang pangunawa ay na ang pinakanakasisilaw na bituin sa dagat ng mga bituin na ito ay tumatawag sa kanya, na siyang sentrong punto. Alam ni Yang Yian na nagtagumpay siya. Matagumpay na naramdaman ang aura ng batas. Ang susunod na hakbang ay gabayan ng kamalayan ng kaluluwa sa Chenkun Daoyuan. Ito ay simple, ngunit ang kahirapan ay ang pakiramdam at paghahanap sa pagitan ng langit at lupa. At ngayon nalutas na ang problemang ito. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, ang kamalayan ng kaluluwa at ang bituin ay umuungal, at naisip niyang bumalik sa Daoyuan. Naisip ito, at whoosh, naramdaman niyang may biglang humila sa kanya, at nagulat si Yang Yian. Pagkatapos ay iminulat niya ang kanyang mga mata, ngunit nakita niyang naka-cross-leg pa rin siya sa parehong lugar. Nakaalis na sina Zhekshang at Jinken. Nang muli siyang tumingin, lahat sila ay nakatingin sa kanya, naghihintay na parabang may tinitingnan silang halimaw. Lalo na si Dongfang Iron Man, nakatitig sa kanya nang hindi makapaniwala sa mukha. Sina Luoyang, Zhekshang at Jinken ay nakatingin din sa kanya. Laging kakaiba ang pakiramdam ni Yang Yiyo na tinititigan sila at hindi maiwasang magtanong, bakit mo ako tinititigan? Napalunok si Dongfang Yiyo at nauutal, ikaw. Anong naramdaman mo? Natigilan si Yang Yiyo, ngunit sumagot pa rin, isang dagat ng mga bituin at napakaliwanag na bituin. Heis! Napabuntong hininga si Dongfang Yiyo pagkatapos marinig ito at paulit-ulit na sinabi, halimaw na halimaw. Ang iyong aura ay direktang nagbago sa anyo ng tao. Paano magkakaroon ng mga taong katulad mo sa mundo? Paano tayo mabubuhay? Exaggerated ba ito gaya ng sinabi mo? Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata. Sinabi ni Dongfang Iron Man, hindi mo nakita. Ngayon lang kami nakakita ng isang kalawakan na nakabitin sa iyong katawan. Ito ang hugis aura na fenomeno ng langit at lupa. Alam mo ba kung gaano kalaki ang sensasyon na ay dudulot nito kung malalaman ng mga tao ang iyong sitwasyon? Isa kang congenital aura, at direkta kang tumalon sa aura na hugis aura. Ang isang tunay na congenital aura ay nagsisimula ng mas mataas kaysa sa iba, at pagkatapos ng paglaki, ang kapangyarihan ay mas mataas din ng ilang antas kaysa sa iba. Sa hinaharap, ikaw ay magiging isang may titulong strongman. Ang iyong pundasyon ay kinaiinggitan ng iba. Ngunit tandaan mong hindi madaling sabihin sa iba ang tungkol sa iyong congenital aura. Sa hinaharap, mas mauunawaan mo. Ang kapangyarihan ng iyong aura ay magiging isang dagat ng mga bituin. Ito ay hindi maisip, hindi maisip.
Paulit-ulit na pinuri ni Dongfang Iron Man. Bahagyang natigilan si Yang Yiyo at sinabing, "Kasan sobra ba ito gaya ng sinabi mo? Kung mayroon, maaari mo itong subukan ngayon." Sabi ni Dongfang Iron Man. Talagang natukso si Yang Yiyo. Siya mismo ay hindi naiintindihan ang aura ng batas, ngunit si Dongfang Iron Man ay may lolo na may pamagat na Immortal Emperor, kaya natural siyang higit na nakakaalam kaysa sa iba at hindi magsisinungaling. Sa pakikinig sa mga salita ni Dongfang Iron Man, nasasabik din siya. Tumingin siya kina Zexang at Jingken at nagtanong, "Nararamdaman ba ninyong dalawa ang sarili ninyong aura?" Parehong umiling sina Zexang at Jingken at sinabing, "Hindi, wala kaming naramdaman." Sumabad si Dongfang Iron Man, imposibleng maramdaman ang aura sa isang pagsubok lang. Hindi sila pervert na tulad mo, pero siguradong mararamdaman nila ito pagkatapos ng ilang beses pang subukan sa hinaharap. Bagamat hindi sila nagtagumpay sa pagkakataong ito, napatunayan nilang may talento sila sa aura. Tumango si Yang Yiyu para ipakita na naiintindihan niya. Pagkatapos ay naisipan niyang subukan ang sarili niyang aura para makita kung kasing lakas ito ng sinabi ni Dongfang Iron Man. Pagkatapos bumangon, hinarap ni Yang Yiyu ang direksyon ng malalim na kanal, huminga ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata, dinama ang kanyang Chenkun Daoyuan, at nalaman na lumitaw ang maliwanag na mga bituin sa Daoyuan sa sandaling iyon. Sa susunod na sandali, sinubukan niyang buhayin ito gamit ang kanyang isip. Boom! Nagkaroon ng dagandong sa kanyang katawan, at ang halo ng Chenkun Daoyuan ay kumikislap at umaandar. Kitang-kita niya ang pagdaloy ng hangin sa kanyang katawan. Biglang naramdaman ni Yang Yiyo na may napakalaking kapangyarihan sa pagitan ng labas ng mundo, at nang i-activate niya ang aura, ang mga kapangyarihang ito ng mundo ay parang tubig dagat na bumuhos pabalik at umaaligid sa kanya. Siya ay puno ng kapangyarihan, at sa oras na ito naramdaman niya ang isang mahusay na takbo ng mundo na nagtitipon sa kanya. Ito ay hindi kapangyarihan, ngunit isang back-like momentum. Sa sandaling ito, nalaman niyang umuungal ang kanyang katawan at ang mundo. Naramdaman ni Yang Yiyo na siya ay naging isang bundok, isang higanteng tumayo at tumagos sa mundo, at ang buong tao ay isinama sa mundo. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung ano ang aura ng batas, at ito ang mahusay na kalakaran ng mundo. Sa simula ng paglilinang, itinuro sa kanya ng matanda na ang paraan ng paglinang ay ang pagnakaw ng kapangyarihan ng mundo at gamitin ng mahusay na kalakaran ng mundo para sa sariling gamit. Sa ganitong paraan lamang maaaring maging isang magsasaka. Ang pagnanakaw ng kapangyarihan ng mundo, paggamit ng kapangyarihan ng mundo, at pagsasama sa mundo, ito ang layunin ng paglilinang. Bawat magsasaka ay sumusulong patungo sa layuning ito. Ngunit gaano karaming mga tao ang talagang magagawa ito? Mahigit 4,000 taon na ang nakalipas mula nang magsimula siyang mag-practice, ngunit hindi niya naintindihan ang sinabi ng matanda. Ngunit ngayon sa wakas ay mayroon na siyang kislap ng pag-unawa sa kung ano ang pagsasanay. Ang pagsasanay ay isang salita lamang, nakawin ng kapangyarihan ng langit. Sa mga oras na ito, pakiramdam niya ay kahit na may isang fairy mountain world sa kanyang harapan, kaya niyang durugan ito gamit ang isang palad. Siyempre, ito ay isang ilusyon lamang ng kapangyarihan. Imposibleng sirain talaga ang isang fairy mountain world. Gayunpaman, habang nakaharap sa malalim na kanal sa harap niya, gustong subukan ito ni Yang Yiyo. Ano kaya ang kapangyarihan pagkatapos magkaroon ng low aura? Ang aura ay isang uri ng mahusay na kalakaran ng langit at lupa, at ito rin ay nakikipag-ugnayan sa kapangyarihan ng langit at lupa. Ayon sa mga salita ng Eastern Iron Man, ito ay isang kombinasyon ng kapangyarihan ng katangian. Gayunpaman, sa oras na ito, naramdaman ni Yang Yiyo na mayroong ilang uri ng kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Pagkatapos ng maingat na pakiramdam, talagang naramdaman niya ang kapangyarihan ng 5 elemento. Sa madaling salita, ang 5 kapangyarihan ay talagang pinalapot niya. Siya mismo ay hindi inaasahan ito at nabigla. Mali ba? Dahil sa kapangyarihan ng katangian, ayon sa mga salita ng Eastern Iron Man, ang katangian at aura ay tumutugma lamang sa isang uri ng kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Ngunit ngayon siya ay tumutugma sa 5 elemento, ang tunay na 5 kapangyarihan. Hindi ka panipaniwala, siya mismo ay hindi naniniwala, ngunit sinuri niya ito muli at ito ay talagang 5 kapangyarihan. Hindi lang iyan, labis na nagulat si Yang Yiyo na may dagat ng mga bituin na nakasabit ng baligtad sa kanyang katawan. Ito ang kakaibang fenomeno ng langit at lupa sa anyo ng kanyang aura. Ayon sa mga salita ng Eastern Iron Man, ganap nitong binaligtad ang pananaw sa mundo. Nilaktawan niya ang yugto ng pagbabago, at ito ay isang kakaibang aura ng dagat ng mga bituin. Ang aura ng isang tao ay maaaring isang mahiwagang instrumento, o isang bulaklak, isang puno, at iba pa. Ngunit ang kanyang aura ay isang dagat ng mga bituin na nakasabit na nakabaligtad sa kanyang katawan. Ito ay hindi maisip.
Hindi pa banggitin ang sarili niyang sorpresa, si Dongfang Ironman at ang iba pang matatanda ay nabigla lang. Sa mga mata ni Dongfang Ironman, ang aura ng dagat ng mga bituin ni Yang Yiyo na nakabitin ng baligtad sa kanyang katawan ay hindi pa naririnig, at patuloy siyang bumubulong sa sarili. Halimaw, isang demonyo laban sa langit, ang aura ng dagat ng mga bituin na nakabitin na nakabaligtad, napakahusay na talento ng kapangyarihan. Hayaan mo na ang pag-ungol ni Dongfang Ironman, pagkatapos na maging handa si Yang Yiyo, bigla niyang hinampas ng dalawang palad ang malalim na kanal sa kanyang paningin. Gusto niyang subukan kung anong klaseng aura power iyon. Anyway, napaka-cool ng atake ni Dongfang Ironman dati, pero hindi niya alam kung gaano kalakas ang atake niya. Puno ng malakas na lakas ang buong katawan niya. Pinuno ng kapangyarihan ng 5 elemento ng langit at lupa ang langit at lupa. Tila nakatayo siya sa maladagat na kapangyarihan ng langit at lupa, na naghahalo sa langit at lupa. Gumalaw siya sa kapangyarihan ng langit at lupa at hiniram ang kapangyarihan ng langit at lupa. Sa pagkakataong ito, pagkatapos niyang matamaan ng isang palad, naramdaman niya ang pagyanig ng buong mundo. Ang kapangyarihan ng dalawang bundok ay natipon sa kanyang mga palad at bumagsak sa malalim na kanal. Ang kapangyarihan ng langit at lupa na malabong natipon ay naging dalawang malalaking globo ng enerhiya na 100 metro. Ang isang dagat ng mga bagong bituin ay nahulog mula sa langit at tumama sa malalim na kanal ng kanyan. Pagkatapos ay nagkaroon ng tuloy-tuloy na dagandong na nanginginig sa lupa. Boom boom! Ang isang tunog ay mas malakas kaysa sa isa pa. Pagkatapos sa susunod na sandali, nanlaki ang mga mata ni Yang Yiyo at nakitang ang dalawang gilid ng malalim na kanal na kanyan, na 12-12 ng metro ang lapad, ay biglang tila nadurog ng malalaking makinarya. Ang lahat ng mga halaman ay dinurog at nagkalat ng buong 100 metro bago naglaho. Tapos, si Dongfang Tairen, Luoyang, Zexang, at Jingken ay napahiyaw sa gulat, nakatitig sa kawalan habang nakadilat ang kanilang mga mata at nakabuka ang kanilang mga bibig habang ang 100 metrong vacuum zone ay lumitaw sa malalim na bangin sa kanilang harapan, na walang tumutubo na damo. Kabanata 2097, Isang Sky Slash. Si Yang Yiyan mismo ay nagulat. Hindi niya akalain na ang kapangyarihan ng aura, o ang kapangyarihan ng mundo, ay magiging ganoon kalakas. Hindi niya maisip na sa pamamagitan lamang ng pagtulak ng kanyang mga palad sa malalim na bangin, ang kapangyarihan ay magiging napakahusay. Mga 40 hanggang 50 metro lamang ang lapad ng malalim na bangin. May mga halaman at puno sa magkabilang gilid, na sobrang siksik. Gayunpaman, sa isang pagtulak lamang, ang mga halaman sa magkabilang panig ay direktang nabasag at naging abo. Bukod dito, ang buong malalim na bangin ay may mga bitik na ilang metro ang lapad, at ang mga patong ng makapal na bulok na dahon ay binaligtad din, na nagpapakita ng latian sa ibaba. Ngunit pagkatapos ng gayong suntok, ito ay ganap na sumangga. Kumalat ito ng mahigit 100 metro ang layo. Ito ay isang lubhang nakakatakot na bagay. Matagal bago mag-react si Yang Yiyan. Hindi siya makapaniwala na ito ang napakalaking kapangyarihan mula sa kanyang mga palad. Ito ay mas malakas kaysa sa anumang mahiwagang kapangyarihan. Noong nakaraan, naniniwala siya na ang mga mahiwagang kapangyarihan ay nahahati sa mga makapangyarihan, at mayroong napakalakas na mga kapangyarihang mahiwaga. Ang mahiwagang kapangyarihan ay ang pinakamalakas na paraan ng pag-atake. Ngunit ngayon ang lahat ng pananaw sa mundo ay nabaligtad. Naranasan niya talaga kung ano ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ito ang tunay na kapangyarihan. Sa ganoong kapangyarihan sa kamay, bakit mag-alala tungkol sa Diyos ng digmaan na hindi kayang talunin ang kalaban? Kung gayon hindi siya matatakot sa Immortal Emperor. Sinabi sa kanya ni Dongfang Ironman ang tungkol sa paghamon sa pinamagatang Immortal Lord. Naisip niya ito, ngunit ito ay isang isip lamang. Pero ngayon naglakas loob na talaga siyang pumunta. Siya, magtakda ng layunin para sa kanyang sarili sa kanyang puso. Simula sa kaharian ng Immortal Lord, hahamunin niya ang isang may titulong strongman sa bawat realm sa hinaharap at magiging isang may titulong tao sa bawat realm. Sa ganoong kapangyarihan sa kanyang katawan, naglakas loob siyang sumubok kahit gusto niyang basagin ang langit. Ang aura ng batas ay talagang kapangyarihan ng langit at lupa. Sa pag-iisip tungkol dito, nadama ni Yang Yiyan na dapat niyang bigyan ang kanyang sarili ng pangalan para sa kapangyarihang hinihintay niya. Baliktad na Star Sea. Ang pangalang ito ay ang pinakamakatotohanang paglalarawan. Ito ay ang tanawin ng langit at lupa sa kanyang aura, na kung saan ay ang pinakaangkop. Ang aura ng kapangyarihan ng batas ay ang pangunahing isa, at ang mana ay pantulong, at ito rin ang paghalay ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ang kapangyarihan ng langit at lupa dito ay hindi kailangan sa kanya na sumipsip at magpino, ngunit direktang magtitipon kapag lumitaw ang aura. Kung mas malakas ang aura, mas malakas ang condensed power ng langit at lupa. Kung tungkol sa mana, ito ang kapangyarihan sa katawan ng isang tao at ang daluyan para sa sarili upang paikliin ang kapangyarihan ng langit at lupa.
Wala sa tatlo ang maaaring mawala. Sa pamamagitan lamang ng pagtutulungan maipapatupad ang gayong dakilang kapangyarihan. Sa mga mata ni Yang Yiyo sa sandaling ito, hindi ito ang kapangyarihang dulot ng kapangyarihan ng tao, ngunit ang kapangyarihan ng langit at lupa. Pakiramdam niya mula ngayon, binuksan na niya ang code ng langit at lupa. Ang walang hanggang kapangyarihan ay biglang lumitaw sa kanyang puso, at ang kanyang nasasabik na dugo ay nag-aapoy. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa kanyang mga kamay. Nadama ng kamalayan ng Yuan Shen na sa sandaling ito, isang nakasisilaw na bituin sa dawyuan ang kumikislap na may halo. Kung tutuusin, ito ay kasing laki ng isang butil ng bigas, ngunit sa kamalayan, ito ay isang bituin. At sa paligid ng bituin na ito, may mas maliliit na bituin, na bumubuo ng dagat ng mga bituin. Ito ang hitsura ng kanyang aura seed. Kapag ito ay na-activate, maaari itong lumutang at lumiwanag sa katawan, na bumubuo ng isang tanawin ng dagat ng mga bituin na nakasabit ng patiwarik sa katawan, na napakaganda at misteryoso. Yun, Yanzi. Nang si Yang Yiyo ay nasa ulirat, ang nanginginig na sigaw ng Eastern Iron Man ay narinig sa kanyang mga tainga. Nagising si Yang Yiyo mula sa isang panaginip at tumingin sa likod. Nakita ko ang apoy sa mga mata ni Dongfang Tairen, at ang mga bituin sa mga mata ni Luoyang Zexang at Jingzhou. Paano mo ito nagawa? Sa napakalakas na aura, nararamdaman ko na kahit nahamonin mo ang sinuman sa mga pinamagatang immortal ng pamilya Dugo, ang Nine Swords Immortal, magagawa mong labanan siya ng direkta, puno ng inggit si Dongfang Tairen, ngunit hindi selos. Mas masaya siya para kay Yang Yiyo. Dahil kapatid niya si Yang Yiyo. Sinabi ni Yang Yiyo, ito ang kapangyarihan ng langit at lupa. Sinabi sa akin ng aking Panginoon na ang paglilinang ay pagnakaw ng kapangyarihan ng langit at lupa at paghiram ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ngayon sa tingin ko ay maaaring pinag-uusapan niya ang tungkol sa aura ng batas. Ngayon ko lang naramdaman na pinakilos ko ang kapangyarihan ng langit at lupa, at hayaan ang aura na magkaroon ng kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Naisip ito ni Dongfang Iron Man at sinabing, naramdaman ko lang ang kapangyarihan ng 5 elemento ng langit at lupa. Maaari mo bang pakilusan ang kapangyarihan ng 5 elemento ng langit at lupa ng sabay-sabay? Napakalakas ng kapangyarihan ng 5 elemento. Tumanggo si Yang Yiyo at sinabing, sa katunayan, ang katangiang naramdaman ko ay ang 5 elemento ng langit at lupa. Abnormal, ang iba ay nararamdaman lamang ng isang katangian ng kapangyarihan, ngunit nararamdaman mo kaagad ang 5 elemento. Paano tayo mabubuhay sa ganitong sitwasyon? Tumawa at sumigaw si Dongfang Iron Man. Binabati kita, Junior Master. Congratulations, Yanzi. Luoyang, Zexang at Jingken ay lumapit upang bumati. Medyo napahiya si Yang Yiyo dahil sa sinabi ng 4 na tao. Matapos pag-usapan ng tungkol sa ilan sa kanilang sariling mga damdamin, ang 5 tao ay patuloy na sumulong. Hindi nagpigil si Yang Yiyo sa kapangyarihan ng langit at lupa na naramdaman niya, at sinabi sa 4 na Eastern Iron Man ang bawat detalye mula sa loob palabas. Isa rin itong mahalagang karanasan para kay Luoyang at sa 4 na Eastern Iron Man. Sa karanasan ni Yang Yiyan, nadama niya na ang persepsyon ng aura ay hindi dapat isang bagay na tanging ang mga taong may talento sa aura, gaya ng sinabi ni Dongfang Tairen, ang maaaring madama. Sa huling pagsusuri, ang paglitaw ng aura ay ang paggamit ng kapangyarihan ng langit at lupa para sa sariling gamit. Kung ito ang kaso, ang bawat magsasaka ay maaaring gawin ito, ngunit kailangan lamang nilang makahanap ng isang paraan. Walang partikular na panuntunan o paghihigpit sa talento. Ang pinakalayunin ay hanapin ang susi para mabuksan ang kapangyarihan ng langit at lupa, para nakawin ng lahat ang kapangyarihan ng langit. Wala pa siyang naiisip na paraan para gawin ito, pero alam niyang kakaibang paraan ito. Plano niyang pag-aralan itong mabuti sa hinaharap, at ipasa ito sa mga disipulo ng Yunmen kapag nahanap na niya ang paraan. Kahit na si Yang Yiyan ay nararamdaman na hindi kinakailangan na maabot ang antas ng immortal na monarko upang makabisado ang sekreto ng aura. Posible ito para sa mga celestial na immortal, ngunit depende ito sa kung mahahanap nila ang lihim at ang kapangyarihan na maaari nilang ibigay. Ang pagsasabi ng kanyang iniisip kay Luoyang at sa iba ay nagbigay din sa kanila ng kumpiyansa. Kung tutuusin, hindi kayang labanan ng pinakamakapangyarihang magsasaka sa mundong ito ang kapangyarihan ng langit at lupa. Pero kaya niyang kontrolin ang kapangyarihan ng langit at lupa, depende lang kung makakahanap siya ng paraan. Ang personal na karanasan ni Yang Yiyan ay nakaantig ng gusto sa kanilang 4. Sila. Isinulat ng lahat ang mga salitang ito ng paisa-isa. Nagpatuloy silang 5 sa pagsulong, kasama si Dongfang Iron Man na nangunguna. Sa pagkakataong ito, walang aksidenteng nangyari. Bagamat mabagal silang naglakad, pagkaraan ng 10 araw, sa wakas ay lumabas silang 5 sa bulubundukin ng Miesma at tumuntong sa teritoryo ng maliit na sinaunang lupain. Ang sumunod na 30,000 milya ay ang isinumpang lupain.
Ang sinaunang kapaligiran ng maliit na prehistoric na lupain ay iba sa anumang lugar na napuntahan ni Yang Yian, ngunit pareho ang hitsura nito. Iba sa pakiramdam. Ang prehistoric na kapaligiran sa pagitan ng langit at lupa ay sinaunang at mabigat, at ang walang kamatayang enerhiya sa pagitan ng langit at lupa ay mas mabangis. Ayon kay Dongfang Iron Man, hindi ito basta-basta maa-absorb. Ang kapangyarihan ng langit at lupa sa maliit na sinaunang lupain ay karaniwang mahirap dalhin ng mga immortal. Kahit na ito ay hinihigop sa katawan, nangangailangan ng maraming lakas upang pinuhin ito. Kaya pagkarating dito, kung hindi sapat ang mana, inirerekomenda na ang lahat ay sumipsip ng walang kamatayang bato. Pagkalabas nilang 5 sa Miasma Swamp, nasa gilid lang sila ng maliit na prehistoric land. Dito, makikita sa lahat ng dako ang malalaking puno na humaharang sa araw at tumatakip sa kalangitan, at mas kakaiba at hindi pa nagagawa ang mga ito. Mayroon ding mga higanteng prehistoric beast na may mga katawan na daan-daang talampakan ng haba, at mayroon ding mga hayop na kasing laki ng mga baka na maaaring talunin ng isang maliit na insekto. Meron mga panganib sa lahat ng dako, ngunit ito rin ay talagang nagpapalawak ng pananaw ng isang tao. Ang isang bentahe ay pagkatapos na pumasok sa maliit na prehistoric na mundo, ang gabi dito ay normal, at walang kakaiba sa gabi. Ito ay iligtas sa kanila ng maraming problema. Kaya't sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon, ang isinumpang lupain, pagkaraan ng 3 buwan. Ito ay isang kapanapanabik na paglalakbay sa daan. Iniwasan nila ang ilang makapangyarihang prehistoric beast at pinatay ang ilan sa kanila, ngunit hindi sila nakatagpo ng anumang mahirap na nilalang. Gayunpaman, ayon sa Eastern Iron Man, ito ang gilid ng maliit na prehistoric na mundo. Ang tunay na panganib ay nasa isinumpang lupain, at mas malalim pa sa maliit na sinaunang panahong mundo. Iyon ang nakamamatay na lugar. Ang isinumpang lupain ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo ng maliit na sinaunang panahong mundo, isang lugar lamang. Ang isinumpa na lupain ay nasa isang bitik ng langit. Pagdating nila sa lupain, nakita nila ang isang malaking bitik na libu-libong metro ang lapad at napakalalim. Tila hinati nito ang maliit na ligaw na lupain sa dalawa. Ang sabi ng Eastern Iron Man, ang isinumpang lupain ay nasa siwang na ito na parang langit. Bababa tayo ngayon sa siwang. Pagkaraan ng 10,000 metro, kapag narating natin ang dulo ng siwang, mararating natin ang sinumpang lupain. Kabanata 2078 Sawtooth Bird sa Cliff. Tumingin si Yang Yiyo sa walang katapusang malaking crack at nakinig sa pakikipag-usap ni Dongfang Iron Man, alam niyang hindi magiging ganoon kadali ang lugar na ito. Siguro hindi madaling ipasok ito. Sinabi ni Dongfang Iron Man, talagang hindi ito madali. Ang malaking crack na ito ay tinatawag na Sky Slash of the Small Primordial Wilderness. Ito ay 10,000 metro ang lalim at 1,000 metro ang lapad, ngunit huwag isipin ang direktang paglipad dito. Kapag naabot mo na ang Sky Slash na ito, isang puwersa ang darating mula sa ibaba, na hila-hila ang bawat nilalang na gustong lumipad sa Sky Slash sa tapat ng Sky Slash na ito. Ay ang kailaliman ng Primordial Wilderness. Kung gusto mong pumasok sa kailaliman ng Primordial Wilderness, kailangan mong pumunta sa kabilang dulo ng kailaliman ng Sky Slash. Ang Sky Slash ay silangan kanluran, ang dulo ng kanluran ay ang isinumpang lupain, at ang dulo ng silangan ay ang kailaliman ng maliit na Primordial Wilderness. Ang buong Chaos Fairyland at maging ang mga nilalang at magsasaka ng buong daigdig ng engkanto, karamihan sa mga puwersa ay pumunta sa isinumpang lupain, at hindi pupunta sa kailaliman ng maliit na Primordial Wilderness. Sinasabi ng alamat na mayroong isang malakas na lahi na natitira mula sa totoong Primordial Era sa kailaliman ng Small Primordial Wilderness. Sila ay maraming mga tao ang nakapunta sa mga tunay na kawayan na master creature sa Chaos Fairyland, ngunit wala pang lumabas. Sa paglipas ng panahon, walang napunta sa dulo ng silangan. Ang mga makapangyarihan ay pumupunta lamang sa isinumpang lupain sa dulo ng kanluran. Dahil ang isinumpang lupain ay medyo ligtas, at mayroong isang sinaunang sibilisasyon, mayroong hindi mabilang na likas na kayamanan. Kung makakahanap ka ng pagkakataon sa sinumpang lupain, tiyak na magkakaroon ka ng mahusay na ani. Ang makapangyarihang mga kasangkapan sa mahika, 10,000 taon ng walang kamatayang gamot, at iba pa, ay nasa lupang isinumpa. Sa katunayan, sinabi sa akin ng aking lolo na ang isinumpang lupain ay isang saradong lugar sa maliit na sinaunang lupain. May mga sabi-sabi na may nakahanap ng paraan mula sa isinumpang lupain. Pagkatapos makapasok, ito ay nasa kailaliman ng maliit na sinaunang lupain. Doon, nakakita ako ng isang makapangyarihang angkan sa prehistoric era, natuto ng pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan, nagtataglay ng makapangyarihang prehistoric na kapangyarihan, at sa gayon ay naging isang henerasyon ng mga Panginoon sa mundo ng engkanto. Habang nagsasalita ang Eastern Iron Man, ang 5 tao sa wakas ay nakarating sa gilid ng langit.
Sa oras na ito, tumingin sa ibaba si Yang Yiyo, at ito nga ay ang kailaliman. Itim na itim sa ibaba at hindi makita ang ilalim. At nagkaroon ng mahinang tunog ng kulog. Hindi napigilan ni Yang Yiyo na magtanong, may kulog ba sa ibaba? Hindi kulog, kundi unos. Narinig ko sa matanda na ito ay natural na hurricane array na nabuo sa ilalim ng lupa. Parang kulog kapag umiihip, ngunit hindi kasing lakas ng kulog. Ang unos sa ibaba ay umiihip sa lahat ng oras. Kapag bumaba tayo, ang unang dapat nating ingatan ay ang bagyo. Kapag tayo ay nahuli ng siyan na pulbos sa loob nito, ang City Immortal ay madadala sa hari. Bagyo. Bilang karagdagan sa bagyo, mayroon ding isang uri ng prehistoric beast sa ibaba, isang sawtooth bird. Ang kanilang mga pugad ay nasa magkabilang gilid ng bangin sa ibaba. Ang sawtooth bird na kasing laki ng guya ay lubhang mabangis. Ang pagiging gusot ay isang dead end. Ang pag-alarma sa isa o dalawa ay nangangahulugan ng hindi mabilang na mga pugad. Sobrang nakakatakot. Mayroon ding isang malaking puwersa ng pagsipsip dito. Dahil sa pagkakaroon ng bagyo, hindi natin magagamit ang ating kakayahang lumipad. Kailangan nating humiga sa tabi ng bangin at umakyat sa isang lugar na 10,000 metro upang marating ang ilalim ng lambak. Noon lamang natin maiisip na pumunta sa dulo ng silangan at makarating sa isinumpang lupain. Sinabi ni Dongfang Ironman ang lahat ng mga bagay na ito pagkatapos gumawa ng takdang aralin. Narinig niya ang mga ito mula kay Lolo Dongfang Haotian, at ngayon ay sinasabi niya ito kay Yang Yiyo at sa iba pa para maalala sila ng lahat. Para kay Yang Yiyo at sa iba pa, ito ang unang pagkakataon na narinig nila ito, at lahat sila ay tumanggo upang ipahiwatig na napapansin nila. Gayunpaman, may tanong na gustong itanong ni Yang Yiyo. Tinanong niya si Dongfang Ironman, pagkatapos maabot ang 10,000 metro, gaano kalayo ang kailangan nating lakaran para marating ang sinumpa na lupain? Sinabi ng matanda na aabutin ito ng mga 3 buwan. Walang nagkalkula ng eksaktong haba, ang oras lang ang alam namin, walang magawang sabi ni Dongfang Ironman. Nagtanong muli si Yang Yiyo, may isa pang tanong. Mula sa sinabi mo, pupunta ba ang mga tao mula sa ibang lugar sa mundo ng mga engkanto sa lupang sinumpang? Sinabi ni Dongfang Ironman, syempre magkakaroon. Ang isinumpang lupain ay misteryoso at mapanganib, ngunit ito ay isang magandang lugar para sa pagsasanay. Karamihan sa mga immortal na maaaring makapasok sa kaharian ng immortal na monarko ay pupunta dito upang makahanap ng pagkakataon. May ilang mga tao pa nga mula sa malalaking puwersa at malalaking pamilya na nagdadala ng kanilang mga alagad upang magsanay. Sa mga disipulong ito, maaaring mayroong mga taong may paglilinang sa antas ng Daloo at Hanyuan. Baka pagkatapos naming bumaba ngayon, may makilala kaming mga tao sa ilalim nitong Tianzan. Sa pagsasalita tungkol dito, naaalala ng lahat na dapat kang maging mapagbantay sa iyong pagbaba, at mag-ingat sa iba. Narinig ko na may ilang masasamang tao na nakatira sa Tianzan at gumagawa ng ilang mga pagpatay at pagnanakaw. Matapos maunawaan ang halos lahat, nagbigay ng tagubilin sina Yang Yiyo, Zexang at Jinken Luoyang, at lahat ay bumaba sa Tianzan. Ang lugar kung saan sila nagpakita ay ang pasukan para sa bawat magsasaka na gustong pumasok sa isinumpang lupain. Sa katunayan, ito ay nasa gitna ng Tianzan, ngunit pagkatapos bumaba, sila ay pupunta sa dulo sa kahabaan ng kanluran. Wala naman daw kalsada pero meron talaga. Ito ay isang daan na binuksan ng mga ninuno ng lahat ng henerasyon. Mayroong kalahating talampakang lapad na kalsada sa halos patayong bangin. Tumakbo ka lang sa kalsadang ito at dahan-daang bumaba. Hindi ko alam kung saang material ginawa ang Tianzan Cliff, ngunit ito ay isang napakatigas na bato. Kahit na ang isang taong kasing lakas ng Immortal King at ang Immortal Emperor ay hampasin ito ng palad, isang bitik lang ang lalabas. Ito ay isang napakahirap na daan. Sa kabutihang palad, sinabi ni Dongfang Ironman na ayon sa matanda, magkakaroon ng malawak na kalsada pagkatapos ng 1,000 metro, at ang bangin sa ibaba ay hindi patayo. Ngunit simula sa 1,000 metro, magkakaroon din ng mga sawtooth bird. Anyway, hindi ganoon kadaling maglakad. Mahirap man ang daan sa umpisa, kung tutuusin, lahat sila ay walang kamatayang monghe. Hindi isang mahirap na bagay na bumaba sa bangin ng 1,000 metro na may sariling lakas na walang mana. Nauna pa rin si Dongfang Ironman, pangalawa si Luoyang, pangatlo si Zexang, pang-apat si Jinken, at panghuli si Yang Yiyo. Makalipas ang halos 1 oras, tuluyang bumaba sa bangin ang 5 tao at natapos ang 1,000 metro. Sa sandaling ito, dumaong sila sa isang pinahabang platform, na humigit kumulang 30 metro ang lapad, tulad ng isang malaking kutsara. Ang isang dulo ay nakabitin sa hangin, at ang kabilang dulo ay umaabot sa bundok. Nakita ni Yang Yiyo na may kuweba sa isang dulo ng bundok. Ang kuweba ay 3 metro ang taas at lapad, na dapat ay ang madaling lockery na seksyon na binanggit ng Eastern Ironman.
Bagamat madilim ang kapaligiran, nakikita pa rin nila ang kapaligiran. Nakita ni Yang Yian na ang kalsadang ito ay isang kalsadang umiikot pababa sa bundok, at sa ilang lugar ay nagpatuloy ito sa ibabaw ng bangin. Sa sandaling ito, dalawang ganap na magkaibang tunog ang narinig. Whoosh! Ang tunog. Nakikita pa rin nila ang kapaligiran. Nakita ni Yang Yian na ang kalsadang ito ay isang kalsadang umiikot pababa sa bundok, at sa ilang lugar ay nagpatuloy ito sa ibabaw ng bangin. Sa sandaling ito, dalawang ganap na magkaibang tunog ang narinig. Whoosh! Ang tunog ng hangin ay nanggaling sa ibaba, nakakabingi, parang kulog. Wow! Sunod-sunod na uwak ang umuungal, napakatalam, at ang tunog ng butas sa eardrum. Ito ay dapat na ang ngipin ng lagare ibon. Oo nga, tumingin si Yang Yian sa paligid at nakita ang isang higanteng ibon na kasing laki ng guya na lumilipad sa kailaliman. Nakatayo sa ibaba, may malalaking pugad ng ibon na kasing laki ng mga bahay sa mga patong ng mga bundok, na mukhang siksik at hindi mabilang. Nang ibuka ng mga ibong ito ang kanilang mga bibig at humagulgol, makikita mo ang kanilang itaas at ibabang hanay ng matatalas na ngipin at ang kanilang matutulis na mga tuka ay parang mga matulis na palaso, na mukhang napakatalim. Sa unang sulyap, nakakapangangilig talaga ang anit ng mga tao. Sa katunayan, kung i-provoke mo ang mga ibong sawtooth na ito, tiyak na magiging malaking problema at kakilakilabot ito. Bilasan mo, Yanzi. Magiging mahirap kung makita ka at habulin ka ng mga sawtooth bird na ito. Ang Eastern Ironman sa kabilang panig ay nagmamadaling tumawag. Umalis si Yang Yian sa gilid ng bangin at tumakbo patungo sa Eastern Ironman. Ang 5 tao ay sunod-sunod na pumasok sa kuweba, at sa wakas ay nakaramdam ng kaunting ligtas. Gayunpaman, pagkatapos na makapasok sa madilim na kuweba, naglakad sila saglit at natagpuan na ang kalsadang ito ay itinayo malapit sa bangin. Pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad, wala na ang kuweba. Parang naglalakad sa gilid ng bangin. May bangin sa ibaba, kaya nahihilo ako. Paminsan-minsan, makakakita ka ng pugad ng ibon sa gilid. 10 metro lang ang layo, makikita mo na ang malalaking itlog ng ibon na parang mga pakwan. Ang kulay ay purong puti, kumikinang sa dilim, at nagbibigay liwanag sa ilang espasyo. Ang mga itlog ng ibon na ito ay iba sa asul ng ibong sawtooth. Napakaputi nila. Kung hindi mo ito nakikita ng sarili mong mga mata, mahirap isipin na ito ang mga itlog ng sawtooth bird. Sa isang sulyap, sa kadiliman, may mga tuldok ng liwanag ng bituin sa ibaba, na nakakalat sa buong bangin, ngunit napakarami nitong mga itlog ng ibon. Sa isang tiyak na sandali, may biglang dagandong sa harapan. Boom! Pagkatapos ay narinig niya ang Eastern Ironman na umuungal, sino ang napakapangahas. Sumikip ang puso ni Yang Yian. Sa landas na ito na wala pang 3 metro ang lapad, hindi niya makita kung ano ang nangyayari sa kanyang harapan, ngunit alam niyang tiyak na sinalakay siya ng isang tao. Kabanata 2099, Pagputol. Sa makipot na daan, may umatake o umamba sa kanya. Si Yang Yiyo ay balisa sa likod at hindi makalusot saglit. Boom boom. 2 mapurol na ingay ang tumunog. Sa isang iglap, 2 beses na tinambangan si Dongfang Tairen ng kalaban at napasigaw sa galit. Buti na lang at sumunod si Luoyang sa likod ni Dongfang Tairen. Pareho silang nasa kaharian ng Immortal King at kayang alagaan ang isa't isa, kaya walang malaking problema. Nang kumislap si Yang Yiyo at sumugod, sinindihan niya ang apoy ng diwata sa kanyang palad. Gamit ang liwanag, nakita niya ang dugo sa sulok ng bibig ni Dongfang Tairen, ngunit wala siyang nakitang kaaway. Sumugod si Luoyang sa isang iglap. Ano bang problema mo? Anong nangyari? Sino ang umambas sa akin? Tanong ni Yang Yiyo kay Dongfang Tairen. Kinagat ni Dongfang Tairen ang kanyang mga ngipin at sinabing, ayos lang ako. Ngayon lang ako nakakita ng figura, ngunit hindi ko ito nakita ng malinaw. Walang alinlangan na lahi ng tao iyon. Hindi ito napansin ni Little Master. Bumalik si Luoyang para magsalita sa oras na ito. Ito ay isang maliit na pagkawala. Wala akong nahuli, at hindi ko man lang nakita kung sino iyon, at 2 beses akong tinambangan. Hindi nakakagulat na galit si Dongfang Ironman kaya napasigaw siya. Ngunit ito ay naiintindihan. Ang kabilang partido ay malinaw na gumawa ng sinasadyang palihim na pag-atake. Matapos magtagumpay, mabilis silang umatras. Hinabol sila ni Luoyang at hindi ito napansin. Yanzi, patayin mo ang apoy, makakaakit ito ng mga ibon. Pinunasan ni Dongfang Ironman ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at sinabi. Mapait na ngumiti si Yang Yiyo at pinatay ang apoy sa kanyang kamay at sinabing, ngayon tila sinadya ito ng kabilang partido. Malinaw, ang palihim na pag-atake ng kabilang partido ay ang gumawa ng ingay,
at pagkatapos ay akitin ang mga ibong lagare upang salakayin tayo. Tingnan mo, mayroon ng mga ibong lagare na umaaligid. Bilasan mo. Naglakad si Yang Yiyo sa harapan habang nagsasalita. Si Dongfang Iron Man ay natalo at nasugatan, kaya sumugod siya sa harapan. Fuck, kung mahuli ko siya, dudurugin ko siya hanggang sa abo, galit na sumpa ni Dongfang Iron Man. Hindi nagtagal ay binilisan ng 5 tao ang kanilang lakad. Wow wow wow. Sa oras na ito, isang dagandong na puno ng kaguluhan ang tumunog, at higit sa 10 mga ibong lagare ang dumating sa kanila. Ang landas na ito sa gilid ng bangin ay hindi nakatago sa bundok. May isang mahabang seksyon na nakalantad sa labas ng walang anumang proteksyon. Sa ibaba ay ang kailaliman at ang mga umiikot na sotot na ibon. Maaari mong isipin ang mga kahihinatnan ng pagbagsak. Walang anuman ang bumagsak ng mag-isa. Ang nakakatakot ay mayroong hindi mabilang na mga ibon at bagyo sa ibaba, na mapanganib. Kaya hindi ka dapat mahulog. Ito ay medyo ligtas na maglakad sa landas na ito. Gayunpaman, iba na ngayon. May isang hindi maipaliwanag na umatake at umakit sa mga ibon ng sotot. Kung hindi, ang kabilang partido ay mapanlin lang. Bukod dito, alam ni Yang Yiyo na hindi niya kayang salakayin ang mga ibon ng sotot. Kung magkakaroon ng away at dugo, hindi maiiwasang makaakit ito ng mas maraming sawtooth bird para umatake, na magiging mahirap. Ngunit kung hindi lumaban ang mga ibong lag-ari, hindi ito gagana. Ito ay isang patay na dulo. Ang unang paghihirap na kanilang kinaharap ay lumitaw. Napaka-insidious talaga ng kabilang partido. Mula sa puntong ito, pinag-aralan ni Yang Yiyan na dapat silang lumapit muli para sa kanya, dahil maliwanag na ang kabilang partido ay nagplano na lumitaw dito. Sa kabilang banda, pamilyar ang umaatake sa lupain at kapaligiran dito, kaya't nakalusot siya kay Dongfang Tairen at nakatakas ng walang anumang pagkaantala. Hindi naabutan ni Luo Yang, at hindi rin nakita ni Dongfang Tairen ang kabilang partido. Bukod dito, ang taong maaaring palihim na umatake kay Dongfang Tairen, na isang haring engkanto, ay dapat magkaroon ng isang mahusay na antas ng paglilinang, kahit man lamang sa antas ng haring engkanto, na may pukana at pukana. Dapat malaman ng umaatake na hanggat ang gayong kaguluhan ay umaakit sa pag-atake ng sawtooth bird, sapat na para sa kanila na uminom ng isang palayok, at hindi na kailangang makipaglaban ng desperadong. Ito ay talagang mapot. Pinipigilan din ni Yang Yiyan ang kanyang galit, iniisip kung sino ang manlinlang sa kanila. Napakahirap talagang sabihin. Pinatay niya ang anak ni Wu Chanzan, at ang mga puwersa ni Wu Zun ay nag-alok ng bounty para patayin siya, mula 30,000 upper-grade fairy stones hanggang 100,000 upper-grade fairy stones. Sa sobrang dami ng mga fairy stone, dadami ang mga walang batas sa magulong fairyland. Ang 100,000 mataas na grado na immortal na mga bato ay isang malaking tukso para sa mga immortal. Ang bawat tao ay kulang sa mga mapagkukunan ng paglilinang, at ang 100,000 mataas na grado na walang kamatayang mga bato ay isang malaking mapagkukunan. Mayroon na ngayong 10 masasamang tao sa Xing, at naroon din ang matandang ninuno ng Miasma. Ang mga dumarating upang makahanap ng problema sa kanya ay nagiging mas malakas at mas mahirap harapin. Dahil dito, nanlulumo si Yang Yiyo. Hindi sa banggitin na may iba pang mga pangunahing puwersa na tumitingin sa kanya ng may pag-iimbot. Ang pamilyang Ziman ay inalis na niya, ngunit mayroon ding pamilyang Dugo. Ang pamilyang Dugo ay isa ring mamamatay na pamilya. Nang lumabas siya sa loob ng lungsod ng araw na iyon, pinatay niya ang 2 immortal na Panginoon ng hari ng pamilya Dugo. Hindi siya naniniwala na ang pamilya Dugo ay maaaring lunukan ng hininga na ito. Alam pa ni Yang Yiyo ang kaunti tungkol sa mga makapangyarihang pamilyang ito sa immortal na mundo. Hanggat may lakas sila, hindi sila susuko. Wala silang pinagkaiba sa mga hooligan sa kalye. Ngunit magsalita tungkol dito, iniisip niya ngayon na ang pinakakinatatakutan at binabantayan ay ang puwersa ng Wu Zun. Maaari itong isipin na ang isang gantimpala ng 100,000 matataas na antas na immortal na mga bato para sa isang salita ay magkakaroon ng walang kamatayang king level na mga master na nagtatrabaho para dito. Mula sa puntong ito, kung gaano kakilakilabot ang impluwensya ng puwersa ng Wu Zun, na may mga mapagkukunang pinansyal, kapangyarihan at lakas. Kung walang sinaunang lahi ng mga nilalang sa Chaos Immortal Realm, at walang mga alituntunin na ang mga Immortal Emperors mula sa labas ng mundo ay nang ahas na hindi madaling labagin, natatakot ako na may mga master na antas ng Immortal Emperor na dumating upang patayin siya. Wu Zun. Mabangis na binibigkas ni Yang Yiyan ang pangalang ito sa kanyang puso. Alam niya na kung gusto niyang ganap na malutas ang bounty hunt, maaaring kailanganin niyang harapin ang bagay mula sa ugat. Siyempre, alam din niya na sa kanyang kasalukuyang lakas, ang pag-provoke kay Wu Zun ay magiging parang langgam na sinusubukang yugan ang isang puno o isang itlog na sinusubukang tumama sa bundok. Imposible naman. Pero, may tiwala siya at oras. Isang araw ay papatayin niya ang Wu Zun at papatayin ang tinatawag na Wu Zun.
Ngunit ngayon lang niya naiisip ang ideyang ito sa kanyang isipan. Kung talagang gusto niyang gawin ito, napakalayo nito. Ang magagawa niya ngayon ay isa-isang patayin ang mga kalaban na mananalakay sa hinaharap, patayin silang lahat at papalitan ng kulay kapag binanggit nila ang kanyang pangalan na Yang Yiyo. Ang patuloy na pagpapabuti ng kanyang lakas ay ang seryosong bagay. Kapag malakas ka lang matutupad ang pangarap mo. Ang pagpatay kay Wuzun sa ikasyam na langit ay nangangailangan ng lakas. At kailangan mong tulungan ang matanda. At iba pa, laging may dalawang salita lakas. Ngayon ang kanyang cultivation level sa unang yugto ng Immortal Lord ay malayo pa sa sapat, at siya ay talagang napakaapura sa kanyang puso. Iniisip ni Yang Yiyo ang mga bagay sa kanyang puso, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi idle. Isinaaktibo niya ang Eye of Heaven and Earth, nanunood ng 6 na direksyon at nakikinig sa 8 direksyon, handang harapin ang paparating na labanan anumang oras. Tumakbo sila ng napakabilis, ngunit higit sa 12 mga ibon ng Sototh ay mga katutubong nilalang at lumipad ng mas mabilis. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay naabutan na sila ng mga ibong lagare. Humanda sa pumatay, wala nang ibang paraan, sigaw ni Yang Yiyo at lumipad palayo gamit ang kanyang espada. Boom boom boom. Wow wow wow. Ang mga ibon ng Sototh ay tila napakalaki, ngunit hindi sila matatalinong nilalang. Matapos lumipad si Yang Yiyo gamit ang kanyang espada, pinatay niya ang lahat ng 13 ibong lag-ari sa isang iglap at nahulog sa kailaliman. Bagamat madali niyang pinatay ang mga ito, alam niyang ang susunod na hakbang ay isang mas nakakabaliw na pag-atake ng mga ibon sa ngipin. Dahil kumakalat ang amoy ng dugo, mas maaakit nito ang mga ibong lagare para umatake. Sila ngayon ay nakikipagkarera laban sa oras. Hanggat nakapasok sila sa ilalim ng kailaliman, natural na makakapatay sila ng mas maraming Sawtooth bird. Wow! Isang mahabang sipol ang tumaas. Matalas ito na tumusok sa eardrums. Wow 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 wow! Pagkatapos, sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang galit na mga dagandong sa kailaliman ng langit ng mahabang panahon. Alam ni Yang Yiyo na ang amoy ng dugo ay lalong magpapabaliw sa mga ibong ito. Para sa mga nilalang na ito na hindi nagbukas ng kanilang espiritual na katalinuhan, ang amoy ng dugo ay isang pampasigla. Alam niyang nakasuksok siya ng pugad ng trompeta. Ngunit walang paraan, dahil ito ang bukas na balangkas ng sneak attacker. Hindi alintana kung pinatay nila ang mga ibon ng Sawtooth o hindi, ang mga masasamang hayop na ito ay naalarma at aatake sila. Tiyak na, ang mga makakapal na Sawtooth na ibon ay nagsilabasan at lumipad patungo sa kanilang 5, na nagpamanhid sa anit ng mga tao. Luoyang Dongfang, mauna kayong 4, sumugod sa ilalim ng bangin ng mabilis hanggat maaari, at tatakpan ko kayo. Isinaaktibo ni Yang Yiyo ang Dragon Slaying Sword habang nagsasalita, at direktang naging espada upang labanan ang mga ibong Sawtooth na tumatakip sa kalangitan at araw, habang sumisigaw sa 4 na tao sa Luoyang. Nakita rin ng 4 na tao sa Luoyang ang kapangyarihan ng espada ni Yang Yiyo, na talagang pambihira. Ang kakayahang umatake mula sa malayo ay talagang ang pinakamahusay na paraan upang takpan ang likuran sa oras na ito. Bukod pa rito, nakagawa na si Yang Yiyo, at walang oras para maging mapagpanggap at sumugod. Yanzi, mananatili ako para tulungan ka. Sigaw ni Dongfang Iron Man. Huwag mong sayangin ang iyong oras sa pakikipag-usap tungkol sa mga halimaw na ito na may patag na buhok. Kaya ko silang harapin. Mabilis mo silang dalhin sa ilalim ng bangin at hintayin mo ako. Malakas na sigaw ni Yang Yiyo. Kinagat ni Dongfang Tairen ang kanyang mga ngipin at wala nang sinabi pa, kung gayon mag-ingat ka, siya. Nawala sa kuweba kasama sina Luoyang Jingken, Zexang at ang iba pang 4. Ang buong kalsada ay kalahating kuweba at kalahating open air. Sa sandaling ito, hinaranggan ni Yang Yiyo ang kayeg ng mga ibon ng Sawtooth. Pumasok na lang silang 4 sa kuweba at umiwas sa pag-atake at paghabol sa mga ibong lagare. Hanggat ang bilis ay sapat na mabilis, ito ay walang problema upang mapupuksa ang mga ito. Siyempre, ang saligan ay hinarang ni Yang Yiyo ang pagtugi sa mga ibon ng ngipin para sa kanila. Si Yang Yiyo ay nakatayo sa gilid ng open air path, o sa gilid ng bangin. Pagkatapos magpalipad ng espada, sumigaw siya ng malakas. Ang lumilipad na Dragon Slaying Sword, sa tulong ng Fengyan Scabbard, ay naging libu-libong sword chi at biglang sumabog. Boom boom boom. Wow wow wow. Ang tunog ng pag-atake ng sword chi ay parang kulog na may halong hiyawan ng mga Sawtooth bird. Tiningnan ni Yang Yiyo ang mga ibon na kasing laki ng mga guya na nahuhulog. Ang ilan ay tinadtad ng lakas ng espada, at marami pa ang nasugatan lamang ngunit hindi namatay. Pagkatapos ng lahat, ang atake ng sword energy ay walang pinipili, at ang kapangyarihan ng sword energy sa ilalim ng sword ay mas mahina kaysa sa sword. Gayunpaman, naramdaman ni Yang Yiyo na napatay niya ang libu-libong mga ibon ng Sawtooth sa pag-atake na ito, at hinaranggan pa niya ang mga hakbang ng mga ibong Sawtooth, na hindi naman masama. Ngunit sa sumunod na sandali ay nagbago ang kanyang mukha.
Maraming ibong lagare ang lumitaw mula sa lahat ng direksyon, maging sa ilalim ng bangin kung saan siya nakatayo. Kakailanganin ng oras upang huminga kapag pinalipad ang espada sa isang hininga, at siya ay inatake sa panahong ito. Kung hindi niya biglang na-activate ang Donghuang Bell, siya ay nailibing sa ilalim ng pag-atake ng mga halimaw na ito. Kabanata 2100, ang paniniwala sa paglaban sa mundo ay nagsisimula. Boom! Nang tumunog ang Donghuang Bell, naramdaman na lamang ni Yang Yiyan na lumiwanag ang kanyang mukha, ngunit nakakita siya ng madugong marka na bakat ng mga kuko ng sawtooth bird. Agad siyang nagalit, evil beast. Sa determinadong puso, direktang lumipad si Yang Yiyan. Anyway, mayroon siyang Donghuang Bell sa kanyang katawan para sa proteksyon, at hindi nito masisira ang kanyang depensa ng ilang sandali. Sumunod, handa na siyang gamitin ang low aura para katayin ang mga sawtooth bird na ito. Papatayin niya ang kasing dami. Noong una, akala ko napakalakas ng mga sawtooth birds na ito, pero ngayon ay parang sobrang lakas na. And the point is nagkamot talaga sila ng mukha nung nahuli siya. Ito ay talagang hindi makatwiran. Galit na galit si Yang sa kanyang mukha na sira, at ang mga kahihinatnan ay napakaseryoso. Mahirap pigilan ang galit na ito nang hindi tinuturuan ng leksyon ang mga halimaw na ito. Lumipad siya at lumutang sa kawalan. Mukhang medyo delikado, ngunit hindi siya natatakot. Ang bagyo sa kalaliman ay hindi lilito sa lahat ng oras, at hindi ito hihilahin pababa. Hilahin man ito pababa, basta hindi siya pumasok sa mata ng bagyo, ayos lang. Tsaka, nasa kanya pa rin niyang Yiyo ang Donghuang Bell, na maaaring ipagtanggol siya. Ang isa pang problemang nahanap niya ay ang mga ibong ito ay tila hindi natatakot sa bagyo sa kailaliman, at malaya pa rin silang lumilipad, o sa madaling salita, ang mga ibong ito ay immune sa bagyo. Sa kasong ito, nagkaroon ng ideya si Yang Yiyo na manghuli ng ibong lagare bilang pansamantalang sasakyan. Iniisip ko kung ito ay kapanipaniwala o hindi. Kung maaari lang, hindi ba nito malulutas ang epekto ng bagyo? Sa oras na iyon, maaari niyang direktang itaboy ang sawtooth bird pababa sa ilalim ng kalaliman, tama ba? Sa pag-iisip sa kanyang isip, ang kanyang mga kamay ay hindi idle. Sa sandaling ito, lumipad siya palabas, ngunit inilibing ng hindi mabilang na mga ibon sa ngipin. Dong dong dong. Bang bang bang. Matapos ay activate ang defensive power ng Donghuang Bell, ang Donghuang Bell ay gumawa ng dumadagandong na tunog, at ang mga gintong rune ay damaloy ng walang katapusan. Sa labas, marahas itong inatake ng hindi mabilang na sawtooth bird, at ang Donghuang Bell ay nanginginig ng marahas, ngunit nandoon pa rin ang defensive power nito. Tinansya ni Yang Yiyo sa kanyang isipan na kaya niyang kumapit ng hindi bababa sa 10 minuto. Sa madaling salita, ang pag-atake ng mga sawtooth bird na ito ay napakalakas din. Isa na siyang immortal na kayang buhayin ang Donghuang Bell. Sinasabi na ang kanyang depensa ay maraming beses na mas malakas kaysa noong siya ay nasa antas ng Hanyuan, ngunit siya ay nanginginig pa rin sa mga ibong sawtooth na ito. Ang pangunahing dahilan ay ang napakaraming mga ibon ng sawtooth. Maling sabihin na walang kapangyarihan sa pag-atake. Ito ay medyo mahina para kay Yang. Anyway, kung tutusin mula sa epekto ng pag-atake ng Donghuang Bell sa kanya, ito ay talagang hindi maliit. Maaari lamang siyang tumagal ng 10 minuto, o kahit na wala pang 10 minuto. Sa kasong ito, nais ni Yang Yiyo na lumaban ng mabilis at pagkatapos ay habulin si Dongfang Ironman at iba pa. Gumalaw ang low aura sa puso niya. Tahimik niyang sinabi, nakabitin ng patiwarik sa dagat ng mga bituin. At gumawa ng kilos na itinaas ang langit gamit ang dalawang kamay. Ang kalahati ng mana sa kanyang katawan ay naubos sa isang iglap. Ang nakapalibot na langit at lupa ay magulong nagtipon din sa kanyang mga kamay. Muli, naramdaman niya ang pakiramdam na nasa pagitan ng langit at lupa, na may langit at lupa bilang isang sandalan. Sa susunod na sandali ay biglang idiniin ni Yang Yiyo ang kawalan. Buzz! Boom! Nagkakaisa ang buong mundo. Tila huminto ang oras sa sandaling ito. Tapos, malinaw na naramdaman ni Yang Yiyo ang kaguluhan ng kapangyarihan ng langit at lupa. Pagkatapos ay naging malinaw ang kanyang paningin, at nakita niya na ang sawtooth bird na umatake sa Donghuang Bell at ganap na nagbaon sa kanya ay nagwawala sa bilis na nakikita ng mata, tulad ng hangin na umiihip sa isang hanggal at mabilis na nagwawala. Sa isang kisap mata, ang bilis na ito ay kumalat, 100 metro, 200 metro, 300 metro, 1,000 metro, 2,000 metro, 3,000 metro, at patuloy na kumalat. Gayunpaman, mayroong hindi mabilang na mga ibon sa ngipin sa paningin, ngunit nawala sila ng walang bakas sa sandaling ito. Sila ay ganap na naging pulbos sa pamamagitan ng kanyang paggalaw ng pabaligtad na nakabitin sa dagat ng mga bituin, o kahit na sumangga. Kung gaano kalayo ang nakikita ng mga mata, kung gaano kalayo ito mawawala. Natahimik ang buong Tianzan Abyss. Wala na siyang makitang ibong may ngipin sa kanyang paningin. Hiss! Si Yang Yiyo ay sumipsip ng malamig na hangin sa pagkakataong ito.
Ang kapangyarihan ng aura ng batas ay isang killer move lamang. Bagamat nasubukan na niya ang kapangyarihan nito sa Deep Ravine Canyon noong nakaraan, ito ay laban sa mga walang buhay na bagay sa kapaligiran. Ngayon na ang kanyang target ay nagbago na sa hindi mabilang na mga ibon ng Sawtooth, ang eksenang ito ay talagang nakakagulat. Siya mismo ay nabigla. Sa gayong mga kalagayan, biglang nakaramdam si Yang Yian ng matinding pagnanais na lumaban. Sa napakalakas na hakbang, sinong kaaway sa mundo ang hindi niya matatalo, Yang Yian? Yaong hindi maaaring patayin, ang mga taong nang ahas na hindi lumaban. Paano ang Wazan Chanzan ng ikasyam na langit? Hanggat nalilinang niya ng mabuti ang kapangyarihan ng aura ng batas, bakit mag-alala na hindi niya kayang lumaban? Kakapasok pa lamang niya sa threshold ng low aura, ngunit mayroon na siyang ganoong kapangyarihan. Sa hinaharap, habang bumubuti ang kanyang cultivation level, kapag siya ay pumasok sa kaharian ng Immortal King o kahit na Immortal Emperor, ang kapangyarihan ng langit at lupa na maaari niyang gamitin, o hiramin, ay lalakas at lalakas. Ang low aura ay ang susi upang mabuksan ang kapangyarihan ng langit at lupa. Maraming tao ang hindi makakabisado nito sa buong buhay nila. Hindi, o ang panghabang buhay na pagtugis ng mga magsasaka ay upang tuklasin kung paano kontrolin ang susi na ito ng kapangyarihan ng langit at lupa. Gayunpaman, maraming tao ang kumakapit lang sa gilid, habang mahigpit niyang hawak ang susi sa kanyang palad sa sandaling magsimula siya, at binuksan ito, binuksan ng isang napakalakas na pinto, at kumuha ng isang scoop ng kapangyarihan mula sa pintong ito. Ang buong mundo, ang buong universo, at lahat ng bagay sa mundo ay napakalakas ng aura, naghihintay na magnakaw siya. Ang pagkakaiba ay kung magkano ang maaari niyang makuha, na nangangailangan ng pangunawa. Ang pananaw na ito ay upang makahanap ng mga kasanayan sa kung paano gamitin ang pinakasimpleng at pinakaepektibong paraan upang makakuha ng higit na kapangyarihan. Ngayon lang siya nakakakuha ng ganoong kaliit na kutsara, yun lang. Gayunpaman, mayroon na siyang kapangyarihan sa ngayon. Kaya si Yang Yian ay biglang napuno ng kumpiyansa sa kanyang hinaharap na landas ng paglilinang. Isang pag-iisip ng pagiging nag-iisa sa mundo ay nabuo. Ang kaisipang ito ay parang isang buto, umuusbong at nagugat sa sandaling ito. Umuungol. Pagharap sa walang laman na eksena sa kanyang paningin, hindi napigilan ni Yang Yiyo ang mapaungol ng mahabang alulong. Ha. Tapos tumawa siya ng malakas. Ang hindi mabilang na mga ibong Sawtooth na nagkatikip sa kalangitan at araw ay pinalis niya sa isang pagkakataon. Ang ganitong uri ng panloob na kagalakan ay talagang hindi may larawan, at maaari lamang ipahayag sa isang mahabang alulong. Sa lahat ng panahon, siya ay nangangapa sa kanyang paraan, natitisad at umaasa, at naglalakad na medyo naagrabyado, kasama na ang matanda. Ang patay na matandang lalaki mismo ay nasa natitirang kaluluwang estado sa Chen Kun Pot, at hindi makalabas upang turuan at gabayan siya sa kanyang pagsasanay. Ang pamamaraan ay upang hayaan siyang lumaki ng mag-isa, at maaari siyang magpatuloy sa pangalan nito. Sa pag-iisip ngayon, alam ni Yang Yiyo na iyon ang walang magawang pahayag ng patay na matanda, dahil hindi siya makalabas ng Chen Kun Pot mag-isa, kaya magagamit lang niya ang dahilan na ito para prevaricate siya. Pagkatapos ng isla ng Sanxian, nagmamadaling umalis ang matanda, at hindi nagturo ng personal, na nagresulta sa patuloy na paglaki ng free range. Kaya't kahit na mayroon siyang makapangyarihang mga sandatang mahika, makapangyarihang pamamaraan ng paglilinang, at magagandang pagkakataon at swerte, madalas siyang nadidismaya kapag may nakasalubong siyang kaaway. Iyon ay dahil mayroon siyang treasure house, ngunit hindi niya ito mabuksan, at hindi alam kung paano ito gamitin. Sa tuwing may lalabas na makapangyarihang kalaban, hihingi siya ng tulong sa iba, at palagi niyang nararamdaman na siya ay nagtatago at nagiging pagong. Ngayon, dahil kabisado niya ang low aura, alam na niya ang daan at sa wakas ay nag-walk out. Hindi na siya muling mabibigo, pinapatay ang kalaban ng hindi nagtatago, nakikipaglaban ng direkta, at nangangahas na hamunin ang sinumang kaaway at makipagbuno sa kanya. Ito talaga ang gusto niya. Katulad ng kanyang sinumpaang kapatid na si Liu Ermaho, iyon ang kanyang layunin. Si Liu Ermaho ang uri ng tao na maliit at malaki, at bagamat ibang-iba siya sa kalaban sa antas ng paglilinang, taglay pa rin niya ang espiritu ng pakikipaglaban upang labanan ang mundo, at madalas na nananalo. Hindi ito pagmamataas, ngunit tiwala sa sarili, ngunit isang malakas na paniniwala sa pakikipaglaban. Naisip ito ni Yang Yian at napagtanto na ang kulang sa kanya ay ang paniniwalang ito. Mahuhulaan ni Yang Yian ang sitwasyon ni Lear. Hindi naman sa sobrang yabang ni Lear, kundi napakahawig niya sa kanya. Si Lear Makak ay isa sa 4 na unggoy na nalampasan ng 3 kaharian at 5 elemento, kaya isa rin siyang taong may treasure house. Sa makatuwid, kahit na humarap sa isang kaaway na mas malakas kaysa sa kanya, si Lear ay naglakas loob pa rin na hamakin, ng ahas na lumaban, at nanalo sa labanan.
Ngayon ay tila kayang kontrolin at buksan ni Lear ang sarili niyang treasure house, at may kumpiyansa siya. Kabaligtaran lang siya. Mayroon din siyang sariling treasure house potential, ngunit hindi niya ito mabuksan at hindi niya ito mamaster. Ngunit ngayon ay alam na niya na nagsimula na siyang makabisado at magbukas ng sarili niyang treasure house, at mula ngayon ay unti-unti niyang gagamitin ang lahat ng sariling yaman at gagamitin ng gusto ang sarili niyang treasure house. Kung tutuusin, kung bibilanggan mong mabuti, marami siyang bagay na ipinasa sa kanya ng matanda, at lahat ito ay matataas na antas ng mahiwagang pamamaraan, ngunit may mga bagay siyang nakalimutan. Halimbawa, ang 2 spells at banal na kasulatan, 8 parts of the Heavenly Dragon Sutra, at Pure Yang Scorching Sun Curse, ay parehong hindi kapani-paniwalang bagay. Personal niyang naranasan ang mga ito noong nakaraan. Maaari silang gumamit ng malaking kapangyarihan sa mga kamay ng matanda, ngunit siya ay medyo nalilito sa kanyang mga kamay. Iyon lang. Ngayon naiintindihan niya na ang lahat ng bagay sa mundo ay nangangailangan ng isang bagay upang kumilos bilang isang daluyan, iyon ay, ang aura. Talagang batas ng aura ang pinag-uusapan ng matanda noon, ngunit kapag nagtanong siya noon, ang matanda ay laging sinasabi na hindi mo maiintindihan kahit sabihin niya sa iyo, kaya hindi na kailangang magtanong, at pagkatapos ay pag-uusapan niya ito. Ngayon isipin ito, kung wala kang tiyak na antas ng paglilinang, walang silbi ang pag-usapan ito, at hindi mo ito maintindihan. Hanggang ngayon ay naiintindihan niya na ang ilang mga spells at mahiwagang kapangyarihan ay talagang kailangang maabot ang isang tiyak na antas ng paglilinang bago sila maunawaan. Sa pagkakataong ito, matagumpay ang batas ng aura, at pagkatapos na maabot ng huling paglilinang ang kaharian ng immortal na Panginoon, maraming bagay ang natural na dumating. Sa 2 beses na paggamit ng kapangyarihan ng batas ng aura, lalo niyang naunawaan ang tunay na kahulugan nito. May mga bagay talaga, kung tutuusin, hindi maipahayag sa salita, ngunit mauunawaan lamang ng puso. Matapos maging malinaw ang kanyang mga iniisip ngayon, ang mga bagay na ito ay nagkaroon ng pangunawa sa mga dakilang kapangyarihan. Bilang karagdagan sa 8-step Heavenly Dragon Scripture at ang Pure Yang Scorching Sun Curse, kasama ang paraan ng pagkontrol sa espada na ipinasa sa kanya ni Black Lotus, 2 galaw lang talaga ang kaya niyang gawin sa kasalukuyan, cutting water at splitting the earth. Nariyan din ang opening the sky at slaughtering the gods na hindi pa niya naiintindihan. Bilang karagdagan sa 12 kataas-taasang mahiwagang kapangyarihan ng matanda, mayroon pa ring higit sa kalahati na naghihintay para sa kanya upang maunawaan at masanay. At, mayroon ding Tiankunpot bilang trump card. Ang pinakamalaking kapangyarihan sa Tiankunpot ay ang kapangyarihan ng Tiankun Temple, na nasa antas ng armas nuklear. Hindi siya nang ahas na gamitin ito ng madali, hindi lamang para sa kaaway, kundi para sa kanyang sarili. Ang bagay na ito ay halos pumatay sa kanya noong huling pagkakataon, at hindi siya nang ahas na gamitin ito ngayon. Gayunpaman, ang tubig ng buhay, ang 5 Thunder Purple Tree dahon, at ang bagong lumitaw na Watermelon Thunder ay lahat ng kanyang mga kayamanan. Kung ang alinman sa mga bagay na ito ay ginagamit ng maayos, lahat sila ay napakalakas na kayamanan na maaaring magpabago sa sitwasyon. Kaya naisip ni Yang Yiyo na talagang sulit ang mahabang dagandong na ito. Ang aura ng batas ay simula pa lamang. Sa pag-iisip nito sa kanyang isipan, nabuhayan siya ng loob matapos magpakawala ng mahabang dagandong. Ngunit sa sumunod na sandali, isang sotset na tunog ang nagmula sa kailaliman. May halong dagandong ang dumadagandong na sipol. Whoosh! Umuungol. Sa pagkakataong ito ay malinaw itong narinig ni Yang Yiyo. Ang malakas ay tunog ng isang bagyo, at ang huli ay isang uri ng nilalang. Hindi ito tunog ng dagandong ng ibong lagare. Pagkatapos ay nakita niya ang isang maliwanag na lugar na mabilis na dumarating mula sa ilalim ng kalaliman. Ito ay mapusyaw na berde na parang maliit na apoy. Palaki ng palaki ito sa paningin niya. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata. At please like, share, and subscribe. Salamat.